Malakas na kumakatok sa pinto ang isang estranghero sa gitnang malamig na gabi. Isang matandang biyuda at ang kanyang apo ang nagbukas ng pintuan sa kanya at nang marinig nila ang mga kakaibang tunog mula sa silid niya kinabukasan ng umaga, natulala sila nang malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Mabibigat at paulit-ulit na nakpadyak ang nakamao sa kahoy na pintuan sa harapan. Napakalakas ng katok na nagsimulang mahulog ang mga pinagsamang putik at apok mula sa kisame, nagtitipak sa lumang banig na nakahilera sa sahig. 62 taong gulang na si Lola Nena. Sa ganitong edad, maraming bagay na ang nagpupuyat sa tao. Ngunit gabing iyon, hindi natutulog si Consuelo Nena de la Cruz. Nakaupo siya sa mesa sa kusina, sa ilalim ng maputlaw na ilaw na may asul na takip, pantay-pantay na inikutin ang karayom sa malambot at medyo magaspang na guhitang sinulit. Nagtatahi siyang nga sinelas ayon sa order. Ang 5 taong gulang na apo niya ay nangangailangan ng bagong sapatos para sa Kapaskuhan, at ang kanyang pensyon bilang isang retiradong guro ay halos sapat na lamang sa pagkain. Muling kumatok, mas malakas, mas desperado. Nahulog ang karayom ni Nena, nagtunog ang metal ng tamaan ang kahoy na mesa. 3:00 ng madaling araw, sa gitna ng malakas na bagyong amang sa kanilang maliit na barangay sa San Isidro, Bukidnon, tanging isang taong may masamang balak lamang ang makakatok ng ganito. Agad siyang tumayo at lumakat patungo sa duyan. Mahimbing na humihinga si Anita habang natutulog. Mahigpit na yakap ang isang matandang tinapay na manok na nawalan ngang isang tainga. Si Nena, ayon sa instinct, ay inangkop ang bata sa kanyang kandungan, pinakmasdan ang malalalim na itim na mga mata nito. Isang mabigat na bakal na pamalo ang laging nakalagay sa sulok malapit sa kahoy na kalan. Lumapit si Nena at kinuha ito. Pamilyar ang malamig at mabigat na pakiramdam ng bakal sa kanyang palat. Sa mahihinang hakbang, sinubukan niyang maklakat ng tahimik habang papalapit sa pintuan. Malakas ang buhos ng ulan sa labas kaya't nanginig ang kahoy na salamin sa pintuan. Ngunit sa kabila ng ugong ng bagyo, malinaw na narinig ni Nena ang isang tunog. Hindi ito sigaw o pagtawag. Iyon ay isang naputol-putol na pag-ungol ng isang taong wala ng lakas na labanan pa ang lamig. Natigilan si Consuelo de la Cruz, mahigpit na hawak ang bakal na pamalo. Malaking panganib ang magpapaok ng estranghero sa bahay sa hating gabi. Ang maliit na si Anita ay natutulog sa kabilang dingding, ngunit hindi niya matanggap na pabayaan ang isang buhay na tao na mamatay sa lamig sa harap mismo ng niyang pintuan. Labag ito sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan, matapos ang 40 taon ngang pagtuturo sa elementarya. Ngunit hindi pinapayagan ng puso ang isang ina ang sarili na tumalikod. Pilit niyang gitinulak ang mabigat na kandado ng pinto. Agad na nabuksan ang pinto, itinulak ngang hangin, at isang malamig na baksong tubig ang tumabon sa mukha ni Nena. Isang lalaki ang nakahiga sa pintuan. Sinubukan niyang tumayo, inilagay ang makamay sa malamig na kahoy ngang beranda, ngunit lumuhot ang kanyang nga braso at bumaksak siya, nang pababa sa madilim na pasukan. Hinawakan ni Nena ang pamalo sa kaliwang kamay at hinawakan ang kwelyong jacket ng lalaki sa kanyang kanan. Ang jacket ay manipis, hindi angkop sa panahon, at naging matigas na dahil sa ulan. Tumayo ka. Bilisan mo, sabi niya. Habol hinga. Sinubukan ng lalaki na tulungan siya, itinulak ang sarili mula sa sahig gamit ang napaa. Sabay silang natumba papasok sa maliwanag na kusina. Malakas na isinara ni Nena ang pinto, itinulak ng balikat para harangan ang malamig na hangin, at iginiit ang kandado. Bumagsak ang lalaki sa sahig na may linoleum na takip, nakakapit sa gilid na mainit na kahoy na kalan. Lumukso si Nena sa harap niya. Mga 40 taon gulang ang lalaki. Payat ang mukha, puno ng makapal na balbas. Asul na asul ang kanyang ngalabi. Patuloy siyang nanginginig, nakasara pa rin ang mata. Bugha-bugha ang maganak na kamay niya. Nagsimula nang pumutok ang balat dahil sa lamig. Hindi siya nagtanong. At ibinalik ang pamalo sa sulok. Isang palayok ng mainit na tubig ang naiwan sa kalan mula pa nung nakaraang gabi. Nahulog si Nena ang ilang pirasong tuyong sampagwita sa isang tasa, ibinuhos ang mainit na tubig, at binuksan ang pinakamababang drawer ng lumang aparador. Sa ilalim, naroon ang nagamit ng kanyang yumaong asawa. Kinuha niya ang isang malinis na tsinelas na polo. Hubarin mo ang jacket mo, utos ni Nena. Matigasan at pare-pareho ang kanyang tinik. Sinubukan ng lalaki na iunzip ang jacket gamit ang mga namumuong daliri ngunit hindi niya magawa. Tinulungan siya ni Nena. Sa ilalim ng jacket ay isang manipis na polo lamang, basang-basa sa ulan. Mabaho siyang amoy ngang basa at pagod matapos ang mahabang paglalakbay. Masunurin siyang nagbihis. Inilagay ni Nena ang isang tasa ngang mainit na tsaa sa nanginginig niyang nga kamay.
Mahigpit siyang humawak sa tasa gamit ang makamay at uminom ng mabilis, kahit nasusunog ang labi ay nagpatuloy pa rin. May kwarto sa dulo ng pasilyo. Maglalatag ako nga higaan sa lumang sopa, sabi ni Nena, kinuha ang walang lamang tasa. Tumanggo lamang ang lalaki. Dahan-dahang tumayo ang lalaki, nakakapit sa dingding. Inakay siya ni Nena sa isang makitit na silit, walang kalan, at inihagis ang lumang kumikilang kumot sa marupok na sopa. Nakabalot ang estranghero at halos kaagad na nahulog sa malalim at pagod na tulog. Lumabas si Nena sa pasilyo. Saglit siyang naktayo, nakikinig sa hindi pantay na pakinggan ng lalaki. Pagkatapos, kumuha siyang isang matatak na kahoy na upuan mula sa kusina at ginamit ito para hadlangan ang pintuan ng silit mula sa labas. Mayroon siyang isang estranghero sa bahay, at ang kaligtasan ng kanyang apo ang pinakamahalagang bagay. Maaga pa lamang nang magsimula ang umaga. Ang liwanag ng madaling araw ay sumisingit sa magabintana na nababalot ng hamog, isang abo at malabong liwanag. Natahimik na ang bagyo, iniwan ang mga mataas na putik at damo na yumayakap sa bakot. Mainit ang kusina, at may bahit na amoying kahoy. Kinakabok ni Consuelo de la Cruz ang isang itlog sa isang malalim na mangkok, nagdagdag ng harina, at sinimulan ang paggawang ng pandesal. Ang simpleng kilusang ito, pamilyar, ay nakatulong sa kanya na kalmahan ang kanyang sarili matapos ang isang gabing walang tulog. Natigil ang ritmo ngang pagpapatak ng butas ng sandok sa mangkok. Natihilaw si Nena at nakineh. Ang tunog ay nakmumula sa kabilang dakong nakakandadong pintuan. Hindi ito ubo o pag-ubong laknat. Ito ay isang naputol-putol na pag-iyak. Ang luha ng isang lalaki na pinigilan, na ikinulong, na narinig ni Nena na may kakaibang sakit sa dibdib. Iyak lang ang ganito ang tao nang siya ay nasa pinakamalalim na sakit, nang hindi na niya matiis pang pigilin. Pinunasan niya ang kanyang nakamay sa tapis at kinuha ang pamalo mula sa sulok ng silit. Nandun pa rin ang upuan, ibig sabihin ay hindi sinubukan ng lalaki na pumasok sa bahay. Dahan-dahang itinulak ni Nena ang upuan at binuksan ang pintuan. Umungol ang lumang bisagra. Lumapit siya sa pintuan at natigilan. Madilim ang makitit na silit. Hindi natutulok sa sopa ang palaboy. Nakaluhod siya sa harap ng isang lumang aparador. Sa aparadong ito iniimbak ni Nena ang kanyang pinakamahalagang gamit at dokumento. At sa ibabaw ng aparador, sa isang puting talang pangsama, may isang maliit na kahoy na kwadro. Ngayon, hawak ng lalaki ang kwadro sa kanyang mananginginig na kamay. Iyon ay larawan ng kanyang yumaong anak na si Elena, na kilala sa bansak na Ellen. Ngumingiti si Ellen sa litrato. Bata, maganda, may malinaw na mga mata at isang maliit na dimples. Inilapit ng palaboy ang litrato sa kanyang mukha, inalis ito muli, pinagapang ang makinang ang nga daliri sa salamin, namumukto, bumukbok. Malakas na nanginig ang malapat na balikat niya sa ilalim ng polo ang iba. Elena. Nanginig ang boses ng lalaki. Mababa ang kanyang salita, ngunit sa katahimikan ng umaga, bawat salita ay mabigat at malinaw. Anak ko, patawarin mo ako. Sinabi nila sa akin na hindi ka nakalabas sa aksidente. Paano mangyayari iyon? Bumiti ang nga daliri ni Nena. Ang mabigat na bakal na pamalo ay lumago mula sa kanyang kamay, at nahulog sa kahoy na sahik na may malakas na tunog. Biglang lumingon ang lalaki. Bumubulwak ang luha sa kanyang namumula, namumukto na mga mata. Dahan-dahang nakakapit si Nena sa pintuan. Humigpit ang dibdib niya, nahirapan siyang huminga. Tinitignan niya ang napayukong, malakas na lalaking ito at naunawaan niya, hindi ito isang basta-bastang palaboy. Ito ang lalaking iyak ng iyak ang kanyang anak na si Ellen sa maraming gabi, kinagat ang labi hanggang sa dumugo dahil sa lalaking ito. Ito ang lalaking sumira ng buhay ng kanyang minamahal na anak. Ang amangang batang natutulog sa kabilang dingding ni Anita. Ang tunog ng pamalo na bumagsak sa sahig ay mukhang nakputol ng katahimikan ng bahay sa dalawang bahagi, bago at pagkatapos. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Nakaluhod pa rin siya, mahigpit na hawak ang kahoy na kwadro, parang natatakot na kukunin ito sa kanya. Bumubulwak ang luha sa kanyang payat, mabalbasong pisngi. Gumagawa ang maito ang basa-basang mamarka, sumasampa sa kwelyo ang polo. Tinignan siya ni Consuelo de la Cruz, mabigat ang balikat na nakakapit sa pintuan. Isang masakit na pag-ikot ang humigpit sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, lagi niyang inisip ang mukhang ngalaking nakanulo kay Ellen. Sa kanyang isipan ay lumabas ang imahe ng isang mayamang, palalo, walang pusong lalaki, isang nagahari sa buhay ni Ellen, na iniwan ang isang babay habang buntis para mapabuti ang sarili niyang kagustuhan. Ngunit ngayon, nakaluhod sa harap niya sa maruming banig, ay isang nasiraan, nagdurusa, mabahong lalaki ngang kawalan ng pag-asa.
Ibalik mo ang litrato sa kinalalagyan nito. Tuyo at tapat ang boses ni Nena. Kahit siya mismo ay nagulat sa katatagan na ito. At bilisan mo, pumunta ka sa kusina. Kailangan nating mag-usap. Nanginig ang lalaki, parang kagigising pa lamang. Maingat, halos may pagalang, nilagay niya ang kwadro sa puting tela sa ibabaw ng aparador, mabigat na inangat ang sarili sa talahanayan at tumayo. Walang kagasangan o pagtatangkang depensahan ang sarili sa kanyang kilos. Puro ganap at tensyonado na paksuko. Tahimik siyang lumakat mula kay Nena patungo sa kusina at tumigil sa tabingang mesa, nag-atubiling umupo. Lumakat si Consuelo de la Cruz patungo sa kalan at mekanikal na inilipat ang palayok na nagsisimula ng sunugin sa isang malamig na burner. Kumalat ang amoy ngang nasusunog na mantika sa buong espasyo, ngunit hindi man lamang niya binuksan ang bintana. Umupo ka. Sabi niya, itinuturo ang isang kahoy na bangkito. Umupo siya sa harap nito, inilagay ang makamay na may marka mula sa pananahi sa mantel. Sabihin mo sa akin, paano ka naglakasloob na pumunta sa bahay na ito? Paano ka nakahanap sa amin matapos itaboy ang aking anak? Tumingin sa kanya ang lalaki ngang namumulang na mata. Hindi ko siya itinakwil, sabi niya nang pabababa ang boses, halos hindi marinig. Hinanap ko siya. Hinanap ko siya araw-araw, at pagkatapos ay dinala nila sa akin ang kanyang sertipiko ng kamatayan. Yumuko si Consuelo de la Cruz. Walang tiwala sa tingin niya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Lahat ay sinabi ni Ellen sa akin bago siya umalis. Bumalik siya sa iyong apartment at nahuli ka niya kasama ang ibang babae. Nakita niya mismo ang lahat. Tinapaktapakan mo siya. Napigilan ng lalaki ang hininga, itinago ang malaki, pumukto na makamay sa mukha. Nang inalis niya ang makamay, ang tingin niya ay nagpapakita ng tunay na pihati na hindi maaring gawang-gawa. Ito ay isang gawang palabas, isang masama at mababang pakana. Nagsimula siyang magsalita, at bawat salita ay pumalabas ng hirap, parang pinipiga mula sa kanyang dibdib kasama ang dugo. Malubhanon ang sakit ng aking ama at inililipat sa akin ang pamamahalang negosyo. Ang aking stepmother na si Margarita ay hindi makakatanggap ng ganon. Naunawaan niya na kung magpapakasal ako kay Ellen, kung magkakaroon tayo ng anak, mawawala ang kanyang akses sa ari-arian magpakailanman. Nasa business trip ako at bumalik ng isang araw na mas maaga. Isang babae, isang artista na inupahan ni Margarita, ang naghihintay sa akin sa apartment. Naglagay siya ng isang bagay sa aking inumin. Nagising ako at naroroon si Ellen sa pintuan ng silid tulugan. Hindi ako makapag-isip ng tweet, kahit hindi makapagsalita, ngunit pinlano ni Margarita ang lahat. Alam niya ang eksaktong oras na babalik si Ellen mula sa doktor. Dininig ni Consuelo de la Cruz nang hindi nagputol. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid ng mesa. Tumakas si Ellen, nagpatuloy ang lalaki, nakatingin sa kumupas na bulaklak na disenyong plastikong mantel. Hinanap ko siya kahit saan. Pinuntahan ko ang makaibigan niya sa istasyon ng tren, nag-hire ng tao, ngunit aktibo si Margarita. 3 buwan pagkatapos, nang halos mabalih na ako sa pagkabalisa, tinawag ako sa pulis. Isang aksidente sa mahaba-habang kalsada sa lugar na iyon, isang sasakyan na nasunog. Sa loob nito ay isang babaeng buntis. Naputol ang boses ng lalaki. Nilunok niya ang lawe, pinagsaping-saping ang nanginginig na daliri salig. Nahanap nila ang bag ni Ellen na may ID, passport, at medical na record mula sa prenatal clinic. Lahat ay kalahating suno, ngunit nababasa pa rin. Nangguhit si Margarita NG investigador. Nangguhit NG ameaka eksperto. Binigyan ako NG urna maya bonilla. Sinabi nila wala na tayong may libing. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa kusina. Ang naririnig na tunog lamang ay ang hangin na umaalagwa sa matuyong sangangang matandang puno sa labas. Tinitignan ni Consuelo de la Cruz ang pagod na lalaking ito at naunawaan niya ang napakalaking trahedya. Ang kanyang anak ay naghihingalo sa mismong kubo na ito, pinahirapan ng galit at sakit, tiyak na naniniwala na siya ay ipinakanulo. At ang lalaking ito, kasabay nun, ay nagdadalamhati para sa abong ang iba, sira-sira dahil sa kahalayan ng iba. 2 buhay ang nasira dahil sa perangang iba. Kung inakala mong patay na siya, bakit ka dumating dito kagabi? Sa wakas ay nagtanong si Nena. Ang kanyang boses ay hindi na malamig at matalas, natira lamang ang pagod. Mabigat na inabot ng lalaki ang siko sa mesa. Namatay ang aking ama 1 buwan na ang nakalipas. May cancer siya. Inihiwalay siya ni Margarita mula sa lahat sa kanyang ngahuling taon. Ngunit bago siya mamatay, tila napagtanto niya ang isang bagay. Nagiwan siya ang testamento.
Hindi niya inilipat ang pangunahing kapital at saradong trust fund kay Margarita o sa akin. Iniwan niya ang lahat sa aking tunay na tagapakmana, na may obligadong kondisyon ng patunay ngang DNA upang mapatunayan ang relasyon. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Ang ngiti ay mapait at masakit. Galit na galit si Margarita, at naalala ko si Ellen. Naalala ko na buntis siyang aking anak. Ibinenta ko ang lahat ng natitirang personal na gamit at naghire ng pribadong investigador, ang pinakamahusay na makikita ko. Nag-imbestiga siya ng 3 linggo at nakakita ng clue. Natuklasan niya na may ibang babae sa nasunok na sasakyan, na ang mandokumentong iyon ay inilagay doon. Nakahanap siyang record sa arkibeng lokal na ospital sa lugar na ito. Itinangon ng lalaki ang ulo, tumingin ng diretso sa mga mata ni Consuelo de la Cruz. Sinabi NG investigador na nakatira ang Gelena sa barangay NG San Isidro, ngunit napunta kami ng guli na. Ibinigay niya sa akin ang sertipiko na nagsasabing namatay siya ngang sakit sa puso 2 taon na ang nakakaraan. Hindi siya nakahanap ngang anumang impormasyon tungkol sa bata. May pagkakamali sa arkib ngang barangay. Ang makapitbahay na nakausap niya ay nagsabilang na nakatira ron si Lola na tinatawag na Nanay Nena. Wala akong alam tungkol sa aking anak. Nagmamaneho lang ako papunta rito. Nagsakay sa ibang sasakyan at naglakad. Gusto ko lang mahanap ang puntot ni Ellen. Gusto ko lang humiga ron sa lupa, hingin sa kanya ang tawad sa hindi ko siya naprotektahan, at simpleng hindi na gumising pa. Wala na akong makitang dahilan para magpatuloy. Tumahimik ang lalaki. Ang kanyang pag-amin ay lumulutang sa hangin. Inipikit ni Consuelo de la Cruz ang kanyang mamata. Ang lahat ng galit na naipon sa loob ng 6 na taon ay nawala, nagbigay daan sa isang malalim at paulit-ulit na kalungkutan. Kapwa sila biktima sa larong ito. May isang tawak lang akong ginawa, dagdag ni Victor, ang lalaki, kay Grigory Ilyich. Ito ang dating pinunongang seguridad ng aking ama, ang tanging isa na hindi nakanulo kay Margarita. Ngunit hindi matawagan ang kanyang telepono. Sinabi nila na sa ibang bansa siya. Naiwan akong mag-isa. Pagkatapos ay dumating ang bagyo, at nakita ko ang liwanag ni iyong bintana. Bahagyang nagungos ang pintuan ng katabing silid. Binuksan ni Consuelo de la Cruz ang kanyang nga mata at lumingon. Nakatayo si Anita sa pintuan ng kusina. Suot ng bata ang isang flannel na piyama na may maliliit na rosas na oso, at nagsusuot ng makapal na medyas na tinahin ni Nena. Sa isang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang manok na tinapay, sa kabilang kamay ay nakukuskos ngang mata dahil sa antok. Magulo ang manipis at makintap na buhok nito dahil sa pag-idlip. Natigilan si Victor. Huminto siya sa pahinga. Dahan-dahan, parang natatakot na takutin ang imahe, lumingon siya sa pintuan. Nasira ang kanyang muhangang sakit at isang nakamamatay na pagkaunawa, napakalakas na nakakabingi. Tinitignan niya ang bata at nakita sa kanya hindi lamang isang bata. Nakita niya ang eksaktong kopya, perpekto, ng babaeng minahal niya ng higit sa sarili niyang buhay. Iyon ding matalim na tingin sa malalaki at seryosong itim na mga mata, iyon ding bayubay na kilay, iyon ding maliit na dimples sa kaliwang pisngi. Nakita ni Consuelo de la Cruz ang madaliri ni Victor na pumutla habang humigpit ang hawak sa gilid ng mesa. Nasubukan niyang magsalita, ngunit may lumabas lamang na isang naputol-putol na pahinga. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na linoleum na sahig, hindi makawas ang tingin sa bata. Lola, gising na ako, sabi ni Anita sa maliit, malinaw na boses, lumapit sa mesa. Tumigil ang bata 2 hakbang mula sa nakaluhot na lalaki at maingat siyang tinitigan. Mas mabuti pang nararamdaman ng mga bata ang kasinungalingan at panganib kaysa sa anumang aso. Ngunit hindi natakot si Anita sa malalaki at kakaibang estranghero. Nanginginig si Victor. Isang malakas, hindi kontroladong panginginig ang yumayanig sa kanyang balikat. Bumubulwak muli ang luha sa kanyang muha, ngunit hindi niya napansin. Tinitingnan niya ang kanyang anak na babae, ang bata na hindi niya man lang alam ang pakiral kahapon, at katatakutan niya hanggang sa hindi siya makabot ngang kamay, natatakot na sirain ang marupok na sandaling ito, natatakot na dumungis sa kanyang sarili niyang sakit. Itiniling ni Anita ang ulo sa isang tabi. Tinitingnan niya ang basangang luha na muha ng lalaki, pagkatapos ay tumingin sa kanyang libreng kamay. Sa kanyang kamay ay isang kendi na hugis baka na nakabalot sa gintong labit-labit na papel. Isang regalo na ibinigay ng lola niya noong nakaraang gabi, isang bagay na inungkat niya hanggang umaga. Humakbang ang bata. Iniunak ng bata ang kanyang maliit na kamay at tahimik na inilagay ang candy sa kinakaliskis na tuhod ni Victor. Heto, huwag nang umiyak, tito, sabi ni Anita ng seryoso. Ang simpleng.
Matuwid na kilos ng isang bata ay ganap na nagpabago kay Victor. Yumuko siya ng ulo sa dibdib, ang noo ay nakasandal sa gilid ng mesa sa kusina, at nagsimulang humagulgol. Pinakawalan ang lahat ng mataon ng sakit, pag-isa, at kasalanan na matagal ng naipon. Dahan-dahang lumapit si Consuelo de la Cruz sa kanyang apo, malumanay na niyakap ang balikat nito at mahigpit na hinawakan, tumingin sa lalaking umiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may isang taong dumating sa kanyang bahay na nagbabahagi ng kanyang sakit. Malapit ng tanghali, ang mahinang arawng taglamig ay sa wakas ay sumilip sa mangkulay-abong ulap. Matugas at tuyo ang hamok. Ang tunog ng tinahak na daan sa San Isidro ay tumatagos sa buong paligid. Nagbalabal si Consuelo de la Cruz ng lumang tela at sinuot ang kanyang sinewang sinelas at lumabas sa bakuran. Kailangan niyang kumuha ng kahoy para sakalan. Si Victor ay naiwan sa loob. Natulog siya sa sopang nasa kwartong imbakan, ang malalim na tulog ng isang lalaking sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ay nakaramdaman ng kaligtasan. Nakaupong si Anita malapit sa sahig, nag-drone sa isang sketchbook gamit ang ngalapis ng kulay, paminsan-minsang tinitingnan ang kanyang natutulog na panauhin. Lumakat si Nena patungo sa bunton ng kahoy malapit sa lumang bahay ng manok. Malamig ang hangin. Ngunit madali pa rin siyang huminga. Pumitas siya ng ilang piraso ng kahoy na buli, ikinakapit sa kaliwang siko. At sino naman ang inaakit natin paktanda, Nena? Ang boses ay mataas, maingay, at nagulat na halos nahulog ang kahoy ni Nena. Dahan-dahang lumingon siya. Ang kanyang kapitbahay na si Zenaida ay sumusubok na pumulot ng ulo mula sa likod ng mababang, baluktot na bakot. 40 taon na si Zenaida, ngunit mukhang mas matanda siya dahil sa permanenteng hindi kasiyahang nakikita sa mukha. Suot niya ang isang maikling fake fur coat na pula, hindi angkop sa malamig na panahon, at isang malambot na balahibo na shawl na nakatali sa itaas ng ulo. Mapula ang lipstick sa bibig, nagsisimula ng kumupas dahil sa lamig. Ang tingin ng kapitbahay ay nakniningning ang may sakit na pakusisa, puno ng mga harang hitsura. Si Zenaida ay nasasabik sa mga trahedya ng iba. Ang kanyang tahanan ay malungkot at malamig. Ang kanyang asawa ay 2 linggong lasing sa garahe kasama ang mga kaibigan. Ang maanak ay nagtatakbuhan sa kalye na may mapunit na jacket, habang si Zenaida ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtitipon ng sismis at pagpapagulo sa matao. Tinatanong ko ang iyo, sino ang pinapasok mo sa iyong bahay? Naitulak ni Zenaida ang dibdib sa bakot, halos sinira ang manipis na tablang. Mula ngayong umaga, lumabas ako sa bintana, at nakakita ngang mukha ngang isang lalaki sa loob. Matanda ka na ba? Nawawalan na ba ang ulo dahil sa pag-iisa? Pumitas ka ang lalaki sa kalsada. Tumayo ng tuwid si Consuelo de la Cruz, hindi nagbago ang muka. Mahigpit niyang ginanggat ang malamig na mga piraso ng kahoy. Ano ang pakialam mo doon, Sena? Tugon niya ng kalmado. Walang anumang hamon sa kanyang boses, puro katahimikan, isang pader na hindi matawid. Ano ba ang nangyayari? Nagmaganap na inikilos ni Zenaida ang 2 kamay, murang sinelas sa kamay. Makakapit bahay tayo. Mayos naman tayong lahat dito, at pinapapaok mo ngayon ang isang kriminal sa iyong bahay. Karapat-dapat na siyang mabilanggo. Nakita ko siya na tumatahol papasok sa iyong bahay kagabi, halos hindi makatayo. Pinalaya ka na pala. Mag-ingat ka baka patayin ng iyong asong hamok ang ulilang bata habang natutulog ka. Mamamatay ka at masisira mo pa ang bata. Mabaho at madungis ang salita ni Zenaida. Dinumihan nila ang lahat ng bagay sa paligid. Lumapit si Consuelo de la Cruz sa bakot. Hindi siya sumiga, hindi sinubukang bigyang katwiran ang sarili. Tinitignan niya ang kapitbahay nga mabigat, direktang tingin hanggang ayon sa instinct ay umatras si Zenaida mula sa bakot. Zena, pangalagaan mo ang iyong sariling tahanan. Mababa ang boses ni Consuelo de la Cruz, ngunit nakatago sa katahimikang iyon ang isang lakas na napakalaki na ang malamig na hangin ay tila naging mas malamig. Ang iyong asawa ay hindi umuwi sa loob ng 3 linggo, ang mga anak ay nasa paralan, pinipili ang namumongeng tinapay sa mesa ng pag-aral. Pag-isipan mo sila. At ang aking pamilya ay nakatira sa aking bahay. Kung gagamitin mo pa ang iyong maruming dila, kung magsasalita ka pa ang isang salita tungkol sa aking apo, haharapin ko ikaw, at ang lokal na pulis ay darating sa iyong bahay araw-araw. Naintindihan mo ba? Ibinuka ni Zenaida ang bibig upang ihagis ang isa pang sungit, ngunit natigilan. Ang pulang lipstick sa bibig niya ay tila isang nawawalang patak ng dugo sa maputlang mukha niya. Hindi niya inasahan na makakatanggap ng nun katatag at tiwala na sagot mula sa tahimik na retiradong babay.
Tingnan mo ang kanyang sarili, may pamilya siya, bumutsang muli si Zenaida, nagliwanag ang nga matang galit. Nena, panoorin natin kung paano ka kumanta. Hindi ko patatawarin ang bagay na ito. Makikita nating sino ang nagtago doon. Biglang lumingon siya, halos madulas sa makapal na putik, at mabilis na lumakat patungo sa kanyang beranda ng may magalit na hakbang. Malakas na nagsara ang pinto, pinutol ang kanyang ngapag-ungal. Mabigat na bumulong si Consuelo de la Cruz. Isang hindi kasiyasiyang pakiramdam ng pakabalisa ang sumungaw sa ilalim ng kanyang balikat. Kilala niya ang nga taong tulad ni Zenaida. Walang laman, duha salup, handa silang sunugin ang bahay ng iba para lamang mapanot ang apoy. Ang galit ng kapitbahay ay hindi lang basta salita. Ito ay isang tunay na banta. Tumingin si Nena sa mga madilim na bintanang lumang bahay. Salup. Ang amang ang kanyang apo ay natutulog, ang lalaking naghahanap nga taongang isang makapangyarihan at walang prinsipyong babay. Mahigpit niyang inangat ang kahoy at lumakat patungo sa beranda. Kailangan niyang magpainit ng kalan at magluto nga hapunan. Ang labanan para sa kanilang maliit na pamilya ay nagsisimula pa lamang, at alam ni Consuelo de la Cruz na kakailanganin niya ang lahat ng kanyang lakas para malakpasan ito. Malapit nang lumipas ang isang buwan. Ang nabagyong ng Disyembre ay nagbigay daan sa mahinang araw nga Enero, nagsisimula ng matunaw ang nga putik malapit sa bakot ng San Isidro. Sa ilang linggong ito, ang lumang bahay ni Consuelo de la Cruz ay nagbago ng hindi na makilala. Ang palaging pakiramdam ngang pakabalisa ay nawala, nagbigay daan sa isang mahinahon, simpleng pamumuhay na matagal nang nakalimutan. Si Victor ay hindi nakatulad ng palaboy na bumagsak sa pintuan noong gabing iyon. Nagahit siya ng makapal na balbas, naligo ng maayos, at ngayon ay lumabas ang dating hitsura niya. Malapat ang balikat, mataas ang ulo ng may kumpiyansa, matalim at mapanuring tingin. Kinuha ni Consuelo de la Cruz ang mga pinakamagandang damit ng yumaong asawa mula sa kaban, at angkop na angkop ang mga ito kay Victor. Mula madaling araw hanggang gabi, walang tigil siyang nagtatrabaho. Mayos ang lahat sa ilalim ng kanyang nga kamay. Pinalitan niya ang nga nabulok na tabla sa beranda, intuit ang lumpo at baluktot na bakot, at muling iniayos ang nga bato sa chimenea para hindi na manigarilyo ang kalan. Puno ngang tunok ang bakuran ng pagsusumikap, malakas na palakol, tunog ngang lagari, at maikling pahinga. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay iba. Si Anita, na dating laging tahimik at mahiyain, ay nagsimulang bumukas. Maingat na itinayo ni Victor ang tiwala ng anak niya hakbang-hakbang, natatakot na masaktan ang marupok na mundo ngang bata. Hindi siya pinilit ang sarili, hindi sinubukang maging ama agad. Sa simula, simpleng umupo lamang siya katabi ng bata habang nagdodrone ito. Pagkatapos, umukit siya ng isang maliit na ibon, makinis at kumakanta, mula sa isang piraso ng kahoy. Kinuha ni Anita ang laruan gamit ang makamay, humipik ng dahan-dahan sa kahoy na hawak ng may pagdududa, at isang malinaw, magaan na tunog ang nakalat sa buong kusina. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, malakas na tumawa ang bata. Kinabukasan, makasama silang gumawa ng snowman sa bakuran. Tinitignan sila ni Consuelo de la Cruz sa bintana, pinupunasan ang hugasang pinggan gamit ang malinis na tela, at naramdaman niyang lumuwag ang balikat niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon mula nang pumanaw si Ellen, madali na siyang nakatulog sa gabi, hindi na naririnig ang anumang tunog mula sa labas. Nahanap ng bahay ang sarili nitong may-ari at tagapagtanggol. Isang gabi, nakaupo si Anita sa sopa sa kusina, tahimik na nag-iyak. Ang paboritong tinapay na manok niya ay napit sa isang pako malapit sa pintuan, at halos nahiwalay na ang isang mahabang tainga nito, nakabitin lamang sa 2 sinulit. Para sa bata, ito ay tunay na trahedya. Dahan-dahang lumapit si Victor sa mesa at humingi kay Consuelo de la Cruz ang karayom at makapal na asul na sinulit. Umupo siya katabi ang bata at maingat na kinuha ang laruan mula sa kamay nito. Gumalaw ang makinat na madaliri niya ng kaninus-nusong ngunit maingat. Tinahin niya ang punit na tela gamit ang maliliit na tahi, sinisikap na maging hindi nakikita ang tukas. Dahan-dahang lumapit si Anita, pinanut siya ang manggagawa. Inilapat niya ang ulo sa balikat ni Victor, at inialuluyan ng init at pantay na pahinga ni Victor, tahimik siyang natulog. Umupo siya ron ng kalahating oras, natatakot na gumalaw, hanggang sa buhatin ng Consuelo de la Cruz ang apo patungo sa kama. Kinabukasan ng umaga. Nang pumunta na si Nena sa tindahan sa barangay para bumili ng harina at natutulog pa si Anita, pumasok si Victor sa silid ng bata.
Kinabukasan ng umaga sa ulo. Maingat niyang binunot ang ilang manipis, maliwanag na buhok na nakadikit sa suklay. Kinuha ang isang malinis na papel na sobre mula sa bulsa. Maingat na ipinasok ang nga ito sa loop at idinikil. Kalahating oras pagkatapos, nakatayo siya sa harap ng bintana ng barangay na post office. Ipinadala niya ang sobrebilang rehistradong sulat papunta sa lungsod, para kay Gregory Lich, ang dating pinuno NG Seguridad NG Corporación. Ito ang natatanging pagkakataon nila para sa paunang DNA test at makakuhang hindi mapapabulaan ang patunay ng pagkakamag-anak. Kung wala ang dokumentong ito, wala silang kinabukasan. Paparating na ang Pasko, ngunit para sa kanilang kapitbahay na si Zenaida, bawat magandang araw ay tila pang-araw-araw na pangumutya. Nakatayo siya sa bintana, mahigpit na hawak ang balabal sa katawan, tinitignan ang bakuran ni Consuelo de la Cruz. Ang bahay ni Zenaida ay malamig at marumi. Muli na namang lasing ang asawa, niya. Winasak ang huling pera na naipon nila para sa uling. Mabaho ang silit ng alak at maruming pinggan, habang sa labas ng bakot ng kapitbahay, patuloy ang buhay. May nagdatrabaho sa beranda. May amoy ng kahoy na sodas at bagong tinapay. Isang bata ang tumatawa. Nakakita si Zenaida ang mataas at maringal na lalaki na nagtataga ng kahoy, makikinig ang mga kalamnan sa ilalim ng manipis na damit, habang ang matandang si Nena ay nagdadala sa kanyang baso nga iste sago. Ang selos, isang mabigat at hindi kasiyasiyang pakiramdam, ay umahon mula sa tiyan hanggang sa lalamunan, humihigpit sa kanya. Hindi matis ni Zenaida ang ideya na may ibang mas mabuting buhay kaysa sa kanya. Lalo na ang guro, ang taong palaging tumingin sa kanyang ang tahimik na pag-akusa. Biglang umalis siya sa bintana, lumakat patungo sa maliit na talahanayan malapit sa higaan sa pasilyo kung saan naroon ang lumang dediskong telepono, determinadong binunot ang tubo at nagsimulang magdial ng numero ng pulis ng bayan. Hello, on duty ba diyan? Tumaas ang boses ni Zenaida. Sinadya niyang magsalita ng may tono ng pagkabalisa. Ito ay tawag mula sa San Isidro. Kapitan, dapat kang magpadala ng patrol. May isang kahina-hinalang lalaki na naglalagalat sa bahayng kapitbahay kong si Stepanova. Siya ay isang estranghero, walang papel, at may maliit na bata sa bahay. Paano kung isa siyang tumakas na kriminal? Natatakot ako para sa aking kaligtasan. Kagabi ay tinitigan niya ako na parang gusto niya akong patayin. Tinatamat na isinulat ng pulis sa kabilang linya ang address at nangako na ipaabot sa lokal na pulis. Ibinaba ni Zenaida ang tubo, nararamdamang kasiyasiya ang pahihiganti. Hayaan na silang magsayaw ngayon. Hindi niya malalaman na ang kanyang tawag ay ang simula ng isang nakakatakot na makinarya. Sa sentrong bayan, ang hepe ng pulis, isang koronel na may namumugto na mukha at mahal na relo sa pulso, ay sinusuri ang ulat ng umaga. Ang kanyang tingin ay napunta sa isang mensahe mula sa San Isidro tungkol sa isang estranghero na lumabas halos isang buwan na ang nakakaraan. Binuksan ng koronel ang kanyang ligtas na kahon at kinuha ang isang makapal na sobre. Sa loob ay mga malaking pisong papel at isang litrato ni Victor. Si Margarita, ang stepmother ng fugitive, ay nagbayad ng malaking halaga para sa serbisyong ito. Naglagay siya ng kontak sa lahat ng istasyon ng pulis sa lugar para sa pagkakataon na lumabas si Victor sa kanayunan. Anumang ulat tungkol sa mga estranghero na tumukma sa paglalarawan ay dapat iulat ng direkta sa kanya, nilalaktawan ang mga formal na pamamaraan. Kinuha ng koronel ang kanyang cellphone at direktang tumawag sa numero Pinuno Seguridad ni Margarita. Mukhang nahanap na ang inyong nawalang kaibigan, Mike Lee niyang sinabi. Barangay San Isidro, Bukidnon, ang huling bahay sa pangunahing kalsada. 2 araw pagkatapos, isang kakaibang tahimik na araw, walang hangin. Ang niebe sa bubong ay nagsimula ng matunaw, at paminsan-minsan ang ngapatak ay bumabagsak sa kahoy na sahig ng beranda na may pantay na tiktak na tunog. Pagkatapos ng hapunan, mainit at komportable ang kusina. Nakaupo si Anita sa mesa, yumuyuko sa sketchbook. Mahigpit niyang hawak ang manggakulay na lapis, nakalabas ang dila sa konsentrasyon. Isang nagsasandaling ngunit maliwanag na bahay na may pulang bubong ang lumitaw sa papel. Katabing bahay, gumuhit siyang 2 figura, isa ay maliit at isa ay malaki. Nakaupo si Victor sa isang bangkito malapit doon, nagbibigay nining ng kanyang lumang sapatos na balat. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang bata. Isang malambot na pakiramdam, halos masakit, ay dumalong sa loop niya. Natapos ni Anita ang figura, kumuha ng itim na lapis at maingat na isinulat ang salitang tatay gamit ang hindi pantay na malalaking titik sa ibabaw ng guhit. Hindi pa niya kailanman tinawag siya ng ganun ng malakas bago ito, ngunit ang guhit na ito ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang pagpapahayag. Binuhat ni Anita ang album, gusto itong ipakita kay Victor. Kaagad nun,
Ang katahimikan ng barangay ay nakasirangang malakas, kakaibang umugong na malalaking makina. Hindi ito ang tunog ng lumang traktor o ngang sasakyan ng kapitbahay. Mabilis na lumaki ang tunog, naging mapanganib na ugong na umugong sa bintana. Ibinaba ni Victor ang sapatos at brush. Mabilis siyang lumakat sa bintana at maingat na inihawi ang kurtina. Dalawang malalaking itim na SUV ang mabilis na nakmamaneho sa makitit na kalsada ng barangay. Hindi sila bumabagal sa sangandaan. Biglang nagter ang panguna, diretso papunta sa ari-arian ni Consuelo de la Cruz. Walamang pagtatangkang pigilan ang driver bago ang nakandadong pintuan. Ang mabigat na front bumper ng jeep ay dumurok sa kahoy na bakot ng may malalim na tunog. Nagpalipas ang ngatabla tulad ng ngaposporo. Sinugod ng SUV ang bakuran, ginusat ang manatuyong halaman ng ubas, pagkatapos ay mabilis na huminto, pinakalat ang maruming buwan ng Enero na niyebe sa mga hanay. Isang pangalawang sasakyan ang humadlang sa labasan patungo sa kalsada. Apat na malalaking lalaki na nakasuot ng makakaparehong itim na jacket ay sabay-sabay na lumabas sa SUV ng mabilis. Hindi mahulaan ang kanilang mukha. Hindi sila nagulat, gumagalo, nang may nakakatakot, na kumpiyansa ng mega taong sanay sa paglutas ng problema gamit ang lakas. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Victor kung sino sila. Ang matagatahimik ng bahay ni Margarita. Alam niya ng husto kung paano gumagana ang kanyang stepmother. Kung makapasok ang mataong ito sa bahay, hindi sila mag-iwan ng saksi. Si Consuelo de la Cruz at si Anita ay magiging hindi sinasadyang biktima, isang abala na kailangang alisin. Naging makapal at mabigat ang hangin sa kusina. Nena, sino iyan? Lumabas si Consuelo de la Cruz mula sa silid, pinupunasan ang mga kamay sa tela. Nakita niya ang nabagsak na bakot at itim na sasakyan. Agad na pumutla ang mukhang babay. Consuelo de la Cruz, pakinggan mo akong mabuti. Mababa, mabilis at tapat ang boses ni Victor. Lumingon siya sa kanya, hinadlangan ang daan niya papunta sa bintana. Lalabas ako agad. Habang isinasara ang pinto, ibagsak ang kandado. Ilok ang pinto at huwag lumapit sa bintana. Kahit ano pang marinig, huwag lumabas. Dalhin si Anita sa likod na silid. Hindi, humingal si Nena. Naintindihan niya ang lahat. Papatayin ka nila. Kung nandito ka, papatay nila tayong lahat, matalas niyang sinabi, pinutol ang salita niya. May utos sila. Natakot si Anita sa tunog ng bumagsak na bakot at sa pagbabago ng tinig ng matatanda, bumaba mula sa bangkito. Lumapit ang bata kay Victor, inaabot ang pahinang album. Tatay, tingnan mo, mababa ang sinabi nito. Punong luha ang ngamatang bata. Lumuhod si Victor sa harap ng bata. Tinitignan niya ang nagsasandaling bahay at ang hindi pantay na salitang tatay. Masakit ang dibdib niya, parang isang malamig na kutsilyo ang tumusok. Kinuha niya ang papel. Maingat na tiniklop ng 4 na beses at sinuksok sa loob ng bulsa ng kanyang polo, malapit sa puso. Pagkatapos ay biglang niyakap niya si Consuelo de la Cruz. Mahigpit na humawak ang babay sa kanyang balikat gamit ang mga mahinang daliri. Alagaan mo ang bata ha, inay. Bulong niya sa tainga nito. Lumabas ang nasalita sa kanyang bibig ng natural at simple. Nanginig si Nena, inipikit ang mga mata. Susuko ako sa kanila para mabuhay kayo. Babalik ako, naririnig mo ba? Sumusumpa akong babalik ako. Mahigpit niyang hinalikan ang dulo ng ulo ni Anita. Sumigaw ang bata. Tumayo ng tuwid si Victor, lumingon, at determinadong lumakad sa malamig na pasilyo. Nag-click ang kandado. Nabuksan ang mabigat na pinto, hayaan ang malamig na hangin at amoy ng usok na pumasok. Nagmamadaling takbo si Consuelo de la Cruz sa pinto, agad na ibinaba ang mabigat na kandado tulad ng sinabi niya, pagkatapos ay tumakbo sa bintana, mahigpit na niyayakap si Anita na umiyak. Nakatayo si Victor sa beranda. Dahan-dahang itinaas niya ang 2 kamay, nagpapakita na walang armas, pagkatapos ay bumaba sa makahoy na hagdan patungo sa niebe. Hindi nagsayang ang oras ang mga lalaki sa itim na jacket na makipag-usap. Nang ilang metro na si Victor mula sa beranda, 2 sa kanila ang mabilis na lumakat patungo sa kanya. Walang tanong, walang basahin ang kanyang manggakarapatan. Inilagay ngang isang nagnakaw ngang suntok ang isang tumpak at malakas na suntok sa tiyan ni Victor. Napakalakas ngang suntok na nahirapan siyang huminga. Ayon sa instinct ay umukot si Victor, humihingal ngunit nakatayo pa rin. Kasabay nito, pinilit ng pangalawang umaatake ang makamay niya palikot, halos nabali ang kasukasuan. Hinila si Victor patungo sa bukas na pinto, sa likod ng SUV.
Hindi siya lumaban, alam niya na ang anumang hindi kinakailangang galaw ay maaring magdulot sa kanilang pamamaril. Nang hinihila siya sa makapal na niyebe, nabuksan ang kanyang jacket. Isang tiklop na papel ang nahulog mula sa loop na bulsa at bumaksak sa maputik na basa-basang tubig. Isang ikatlong lalaki, sumusunod sa likod at nagmamasid sa paligid, ay napansin ang puting papel. Huminto siya at tahimik na kinuha ang guhit. Hindi binuksan o tiningnan ang nilalaman, sinuksok niya ito sa bulsang jacket. Isang profesional na ugali. Kunin ang lahat ng nahuhulog mula sa target. Itinulak si Victor sa likod na upuan ng jeep. Malakas na nagsara ang pinto ngang may malalim na metalikong tunog, pinindutan ni driver ang accelerator. Mabilis na umikot ang mga SUV, dinurok ang natitirang bakod, at mabilis na bumaba sa kalsada ng barangay, nagpabilis ng nagpabilis. Isang minuto pagkatapos, naiwan lamang ang mga markangang gulong sa niebe at mga basak na tabla bilang naala-alangang nangyari. Dahan-dahang umupo si Consuelo de la Cruz sa sahig malapit sa bintana. Mahigpit niyang niyakap si Anita, inilubog ang mukha sa gintong buhok ng bata. Isang nakakatakot at nakakainis na katahimikan ang bumaba sa bahay, sinibasip lamang ng mahinang pag-iyak ng isang batang nahanap at muling nawala ang ama niya. Ang opisina ni Margarita sa pinakamataas na palapak ng isang komersyal na sentro ay nagbibigay ng malamig, malinis na karangyaan. Mabahong mahal na kape, pinagwiwiskas ang kahoy, at ganap na kapangyarihan. Ang malambot na karpet ay sumasamsam eng tuno eng gapaa. Ang pinunong seguridad, isang malaking lalaki na may maikling makapal na buhok, ay huminto sa harap ng malaking mesa. Tahimik siyang naglagay ng isang plastic bag sa malinaw na ibabaw ng salamin. Sa loop ay ang pitaka, susi ni Victor, at isang tiklop na papel na basa dahil sa niyebe. Nasa ilalim siyang basement ng bahay sa kanayunan, tulad ng iyong utos, mahinang nakulat ang guardia. Iyon na ang lahat ng dala niya. Nahulog ito mula sa bulsa niya habang sinisiniklot nila siya. Nakaupong si Margarita sa leather chair, perpektong tuwid ang postura. Suot niya ang isang formal na berdeng suit. Ang kanyang buhok na ginto ay maayos na inayos na kahit isang hibla ay hindi lumilihis. Maingat niyang pinagbukas ang bag gamit ang mahabang, perpektong inalaga ang kuko at inibuhos ang lahat ng laman sa mesa. Ang tingin niya ay lumipas sa murang pitaka ngunit huminto sa komplikadong tiklop na papel. Mahinang papel. Para lamang sa pakimprenta. Dahan-dahang binuksan ni Margarita ang papel, mag-ingat na hindi madumihin ang nakamay sa mga mansa. Lumabas ang nakakagugulang guhit ng isang bata. Isang bahay na may hindi kapanipaniwalang malaking pulang bubong, dalawang figura, isa ay mas mataas at isa ay medyo maliit, at mga titik na isinulat ng maingat gamit ang hindi pantay na itim na lapis, na naglan para sa ama. Huminto si Margarita sa pahinga. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa opisina. Gumalaw ang guardia, naramdaman ang pagbabago sa simburyo, ngunit nanatiling tahimik. Lumingon ang babay sa madilim na bintana, lampas doon ang kumikinang na ilaw ngang lungsot. Sa kanyang malamig, kalkulasyon na isipan, ang nga piraso ngang puzzle ay mabilis na nagtatakpo. Ang matandang lalaki, ang yumaong asawa niya, ay nagiwan ng saradong landas patungo sa tunay na anak ni Victor. Naghahanap siya kay pasanok sa loop ng maraming taon para alisin siya, sigurado na sa kanyang kamatayan, ang lahat ng para ay automatikong mapupunta sa ganap na kontrol niya. Ngunit ang kawaawang, hindi magandang guhit na iyon ay nagbago ang lahat. Si Victor ay may anak, isang tunay na anak na babay, ang lehitimong tagapakmana ng kayamanan ng lolo nito. Maingat na itinaboy ni Margarita ang papel gamit ang dalawang daliri. Kung ang batang babay ay magmamana pagkatapos ang pakumpirma ang relasyon ng pamilya, ang kontrol ng korporasyon ay lilipat sa lehitimong tagapag-alaga ng bata. Ang buong emperyo na itinayo ni Margarita para sa sarili niya. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng karibal, ay maaring gumuho sa loop ng isang araw. Sino ang nakatira sa bahay na kinuha mo ito? Tuyo, walang labis na emosyon ang tinik niya. Isang matandang babae. At isang batang babae na may 5 taong kulang. Sumagot ang guardia. Nakindat si Margarita. Ang pagpatay sa bata at matanda ay magdudulot ng hindi kinakailangang ingay, kukuha ng atensyon ng media at ng investigasyon. Ito ay masama at walang epekto. May isa pang paraan, ganap na legal at mas mapakakatiwalaan para kontrolin ang sitwasyon. Kailangang maging lehitimong tagapag-alaga ng batang babae, hawakan ang tagapagmana malapit sa kanya at pamahalaan ang para hanggang sa lumaki ang bata. At para doon, ang matanda ay itatawid na walang kakayahang mag-alaga ang anak. Hinila niya ang pinakamababang drawer ng mesa at kinuha ang isang makapal na sobre na gawa sa mabigat na puting papel.
Hindi sa ganitong mga sobre ipinapadala ang mga dokumento. Binuhat niya ang desk phone at pumindot nege isang maikling numero. Ikonekta mo ako sa pinuno nege opisina nege rehiyon. Oo. Sa bahay. Hindi na ito maring ipagpaliban pa. Sa loob ng 3 araw, si Consuelo de la Cruz ay namuhay nang parang nangingitlog. Ang bahay, na kamakailan lamang ay punong init at kumpiyansang isang lalaki, ay muli na namang walang laman at malamig. Hindi siya nakatulog, nakaupo sa tabi ng bintana ng kusina, walang tigil na nagtahi. Isang tahi pagkatapos ng isa, isang hilera pagkatapos ng isa. Halos hindi niya tiningnan ang kanyang gawain. Nakadikit ang tingin niya sa nabagsak na kahoy na bakot sa bakuran. Sa tuwing may maririnig siyang tunog ng sasakyan na nagpapatakbo sa kalsada, nagtatanggal ang karayom niya at yumukot. Ngunit dumadaan pa rin ang nasasakyan. Si Anita ay lalo pang naging tahimik. Hindi siya nagtanong ng anuman, tulad ng sa kanyang batang isipan, naunawaan niya na ang pagtatanong ay magbibigay ng higit pang sakit sa lola niya. Nakaupo siya sa sahig, mahigpit na niyayakap ang tinapay na manok na may mayos na tinahi na tainga, at nakatutok, ang tingin sa harap na pintuan ng ilang oras. Sa ika-4 na araw, bandang tanghali, isang sasakyan ang huminto sa harap ng sirang pintuan. Nagulat si Consuelo de la Cruz na tumayo, ngunit hindi ito itim na jeep. Isang lumang, maruming abo-abo na gobyerno na sasakyan ang huminto sa labas ng bakuran. Malakas na nagsara ang metalikong pinto. 3 babaeng bababa. Naramdaman ni Nena ang isang malamig na kislap na dahan-dahang dumaluyan sa kanyang gulugot. Kinilala niya ang malamig na uniforme. Madilim na seryosong jacket, kunstuang briefcase na nakakapit sa ilalim ng braso, maikting namgali niya sa mukha. Opisina ang guardianship ng bayan. Lumabas siya sa tuyong damuhan ng hindi na naghihintay na kumatok ang sinuman, binukas ang pintuan. Nakatayo sa harap niya si Antonina, isang mataba na babaeng may 50 taong gulang. Kumikislap ang gintong singsing sa makapal niyang na daliri, kabaliktaran ng mura-murang tela ng kanyang jacket. Punong ang pagtatasa ang tingin niya, mabigat, walang kahit isang kaunting awa. 2 iba pang empleyado ang naglagalak sa likod niya, at isang batang pulis, mukhang nakasala, ang nakatayo sa pintuan at patuloy na nagpabagong paa. Consuelo de la Cruz? Malamig na tinanong ni Antonina, tinahak ang pintuan. Hindi man lamang niya pinunas ang mga paa sa doormat, nagiwan ang mansa mula sa mga mabibigat na sinalas niya sa malinis ngunit gusot na sahig ng kusina. Ano ang gusto mo? Tumayo si Consuelo de la Cruz para hadlangan ang pasukan patungo sa silid kung saan nakaupo si Anita. Komisyon para sa mga menor de edad. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa banta sa buhay at kalusugan ng isang bata. Umalis ka. Obligado kaming siyasatin ang kondisyon ng pamumuhay. Sinutukan ni Anita ang gilid, ginagamit ang balikat para itulak si Nena sa isang gilid. Ang tinik niya ay may walang matinak na kumpiyansang isang tao na ang desisyon ay may kalakip na magandang bayat. Pumasok sila sa kusina. Tinitingnan ni Antonina ng may halong pagamak ang lumangunit makintap na kalan, ang gusot na sahig, at ang bunton ng sinulid sa mesa. Lumapit siya sa lumang malaking refrigerator at malakas na binuksan ang pintuan nito. Walang laman. May nilutong sinigang kahapon at kalahating tinapay, sabi niya, at isinara ng malakas ang pinto nito. Malnutrition ang bata. Kumakain naman ng maayos ang bata. Nanginig ang boses ni Consuelo de la Cruz, ngunit nagsikap siyang magsalita ng kalmado. Sa bodega ay may kamot, at asin na isda. Nakatanggap ako ng pensyon at tumatanggap pa rin ng order. Malinis at mainit ang aming bahay. Wala kang karapatang sumabog dito. Sa sandaling iyon, nag-ungos muli ang harap na pintuan. Dumula si Zenaida sa loob. Nakasuot siyang kanyang karaniwang fak fur coat. Nagliwanag ang mukhang kapitbahay sa pagkabiglahan. Kumikislap ang mata niya sa pag-asang kasawian ng iba. Isulat mo na. Kapitan. Isulat mo na. Pagusik na sinabi ni Zenaida, itinuturo si Nena. Nasisira na siya, pinasok ang isang kriminal na walang papel. Nakatira sila rito, nag-inom ng alak, at 3 araw na ang nakakaraan, may mga gangster na dumating sa jeep at sinira ang bakot. Ang bata ay nakatira sa ganitong lugar. Hindi ako makatulog sa takot. Lumingon si Consuelo de la Cruz sa kapitbahay. Sina, ano ba ang sinasabi mo? Takot ka sa Diyos. Natigil ang nasalita sa lalamunan niya nang napagtanto niya ang kalupitan ng ginagawa. At ako? Nagsasabi ako ng katotohanan. Mataas na itinaas ni Zenaida ang ulo ng may hamon, ngunit umatras ng isang hakbang, lumalapit pa sa pulis.
Kailangan nating iligtas ang ulilang bata sa ganitong tagapag-alaga. Binuksan ni Antonina ang kanyang kunstuang briefcase at kinuha ang isang paunang nakaprint na form na may asul na selyo. Ang kondisyon nege pamumuhay ay hindi nakakatugon sa sanitasyon. Walang matatak na kita. Ang presensya nga hindi kaunay na kriminal ay kinukumpirma nga saksi, pantay-pantay na binasa ngang inspektor, ginagalaw ang pensa nga linya. Dahil sa direktang banta sa buhay at kalusugan ng menor de edad, ginawa ang emergency na desisyon na ilayo ang bata sa lugar na ito. Ang nasalitang ito ay bumaksak kay Consuelo de la Cruz ng higit pa sa isang sampal. Uminog ang silit sa harap niya. Mahirap huminga. Hindi. Hindi kayo maglakas loop, sabi niya, lumakat patungo sa inspektor, sinubukan niyang kunin ang papel. Ito ay ang aking apo, hindi ko siya ibibigay sa sinuman. Nahirapang hinawakan ng pulis ang siko ni Nena, hinila siya mula kay Antonina. Ang pangalawang inspektor ay mabilis na pumasok sa silid. Isang segundo pagkatapos, isang sigaw ngang takot ng isang bata ang lumabas mula sa loob. Inakay ng inspektor si Anita sa kusina, mahigpit na hawak ang manipis na braso ng bata. Sa kabilang kamay, hawak ng babae ang jacket at mga sapatos na pambata na mabilis na handa. Lola! Tumakbo si Anita patungo kay Nena, ngunit mahigpit na hinawakan ng inspektor ang bata. Malawak na bumukas ang malaking itim na mga mata ng bata dahil sa matinding takot. Hindi niya naunawaan kung ano ang nangyayari, kung bakit ang mga maingay na estranherang ito ay nagdadala sa kanya mula sa bahay. Mahigpit na hawak ng bata sa kamay ang tinapay na manok na may tinahi na tainga. Ipaswat ang bata, wala kaming oras na tumambay dito, utos ni Antonina. Huwag mo siyang hawakan, lumayo ka. Pumiglas si Consuelo de la Cruz sa pakakahawak ng pulis. Lumuhod siya sa harap ni Anita, sinubukan niyang yakapin ang bata, ginamit ang katawan para pangalagaan ito. Anak ko, huwag kang matakot, nandito na ang lola. Mahigpit na hinawakan ni Antonina, ang balikat ni Nena at inangat ito sa isang gilid. Huwag kang gumawang eksena, mamamayan, lalong lalala ang lahat. Natatakot ka lang sa bata. Mabilis na, sa malalaking hila, binalabal ngang inspektor ang jacket sa nanginginig na bata. Nagsimulang sumigaw si Anita. Hindi ito iyak, iyon ay isang matalas, walang pag-asang sigaw, na nagputol ng ngapader ngang lumang bahay. Pumiglas ang bata mula sa makamay ng inspektor at kumapit sa kahoy na pintuan gamit ang puting nga daliri dahil sa tensyon. Lola. Naging mahalay ang boses ni Anita, naging isang paos na sigaw. Tinitingnan niya si Nena na parang humihingi ng pagliligtas mula sa kamatayan. Lola, huwag mo akong ipagbili. Susundin ko lagi. Kakainin ko ang lahat ng kanin. Totu talaga. Huwag mo lang akong ibigay sa maestranherong babaeng ito, Lola. Bawat salita ang bata ay parang tumusok sa puso ni Nena. Sumugot siya, ngunit muli ring hinadlangan ang pulis, lumayo ang mukha ng may pakasala. Naku na, hindi na naman hinila ang inspektor na si Casilda ang magdadaliri ang bata mula sa pintuan. Nagpumiglas siya nito siyang gabrasyon nito, sinipang hangin. Nahulog ang tinapay na manok mula sa kamay nito at bumagsak sa maruming sahig, pinisyak sa patos niya. Dinala nila ang umiyak na bata sa pasilyo at palabas sa bakuran. Sumugot si Zenaida kasunod nila, nagmamadaling tumakbo patungo sa sarili niyang pintuan para maiwasan ang nagdurusa na kapitbahay. Malakas na nagsara ang mabigat na pintoong uwas, umalingaw-ngaw ang makina. Hindi na naramdaman ni Consuelo de la Cruz ang sarili niya. Hindi niya naramdaman ang kahinaan ang kanyang mapaa, hindi rin niya naalala kung ilang taon siya. Itinaboy niya ang pulis ng may nakakatakot na lakas na hindi niya kayang makaroon. Tumakbo siya sa beranda na may manipis na balabal lamang, hindi nagsayang ng ilang mahalagang segundo para magsuot ng sinelas, simpleng isinuot ang hubat na paasam nga lumang sinelas. Gumalo ang sasakyan, lumiko sa makitit na kalsada. Ang maputla, ubos ngang luha, pinalaking mukha ni Anita ay sulyap na lumabas sa maruming likurang bintana. Anita, Anita, sigaw ni Nena. Naputol ang boses niya, naging paos. Tumakbo siya kasunod ng sasakyan. Agad na tumusok ang malamig na hangin ng Enero sa manipis na telaeng balabal, ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Tumakbo siya sa mga malalim na bakas na iniwan ng mabibigat na gulong, nagpabilis ang uwas. Unti-unting lumayo. Nahulog ang kanang sinelas niya, nabasa sa putik. Ilang hagbang pa, napit din ang kaliwa sa lusak. Tumakbo si Nena nang nakapaa sa frozen na lupa, kasama ang gamatulis na bato at nagyayelong lupa. Hindi naramdaman ng kanyang gapaang hindi mapigilan na sakit, ngunit nagpatuloy pa rin siyang tumakbo,
Inyunat ang mga kamay pasulong na parang gusto niyang mahawakan ang metal na kahon na nagnanakaw ngang kanyang buhay. Naging isang pahirap ang pahinga. Nagsusunok ang dibdib niya. Bawat hakbang ay naging mapalyang ng mapalyang. Nadulas ang hubat ng mga paa niya sa nagyelong lupa na nakatago sa ilalim ng lusak. Nawala ang balanse ni Consuelo de la Cruz. Bumagsak siya ng malakas, lumuhod sa nagyelong lusak. Ang momentum ay humila sa kanya pababa, natanggal ang balat. Tinusok ng matulis na piraso ng yelo ang kanyang napalat. Itinangon niya ang ulo. Lumiko ang sasakyan ng gobyerno sa intersection at nawala sa likod ng mga puno. Walang laman ang kalsada. Ang hangin lamang ang pumapalo nga tuyong dahong ng nakaraang taon sa daan. Lumuhod si Consuelo de la Cruz sa gitna ng kalsada. Nabasa ang kanyang balabal sa nagyelong tubig. Ang manipis na agos ng dugo mula sa gasgas na tuhod ay bumababa sa binti, naghalo sa putik. Yumukot siya. Sa mahigpit na hawak na kamay niya ay isang lumang tinapay na manok na may basak na tahi sa tainga. Kinuha niya ito ng mekanikal mula sa sahig ng tumakbo mula sa bahay. Dahan-dahang itinapat ni Nena ang marumi niyang laruan sa mukha at inilapit ito sa dibdib, kung saan ang puso niya ay parang wasak. Yumuko siya sa lupa, nanginginig ng malakas at hindi kontrolado. At biglang isang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi ito iyak. Iyon ay isang malalim, paus na ungol ng isang sugatan na hayop na nawalan ng anak. Isang ungol ng katutubong, ganap na dalisay na pag-alap na nakalat sa malamig na barangay, nagpagulat sa ilang naglalakat at nagpabilis ng hakbang. Nawala na ang lahat ni Consuelo de la Cruz. Ang kahulugan ng kanyang buhay ay ninakaw sa kanya. At kaagad nun, nakaupo ng nakapaa sa nagyelong lupa, sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang tunay na gusto niyang mamatay. Ang amoy ang gunang bagay na nakatago ng malalim sa alala ni Anita sa bago at nakakatakot na lugar na ito. Isang nakakasuklam at hindi kasiyasiyang amoyng disinfectant, mura-murang sabon, at sobrang luto na sitaw. Kumapit ito sa kanyang buhok, lumubog sa magaspang na bedsheet, lumutang sa hangin tulad ng makapal na hamok. Ang tahanan ng bata ay gumagana ayon sa mahigpit at malamig na sariling na alituntunin. Walang puwang para sa init ng isang tunay na tahanan. Ang mamaliwanag na asul na pader ngang pasilyo, kalahati ay pintura ngang langis, ay sumasalamin ng malabong liwanag ng nga opisyal na ilaw. Si Anita ay inilagay sa isang silid na may 6 na tao. Ang nga makitit na bakal na kama ay nakaayos sa mga hilera, nag-iwan lamang ang maliliit na daanan. Ang maunan ay lumubog sa gitna, at ang magris na kumot ay nakatulis sa balat ng bata. Nakaupo ang bata sa sulok ng kama, ang manipis na mga binti ay nakafold sa ilalim niya. Suot niya ang isa pang nabalaang bestido ang iba, ibinigay ngan unduti na nurse. Ang mga gamit ang bata, mabahong tahanan, ay agad na kinuha sa receiving room. Lahat, maliban sa isa pang detalye. Sa malalim na bulsang geket, maingat na nakatago ni Anita ang isang pares ngang malambot na mitten, iyon ding pares na tinahini Consuelo de la Cruz para sa kanya bago ang Pasko. Madilim ang silid. Ang magkatabing kama ay bahagyang umungos, ang ibang mga bata ay gumigiling sa kanilang tulog, hindi makatulog si Anita. Natatakot siyang magpikit. Worried na ang mga maingge na estranherong nasa madilim na jacket ay muli na namang lalabas mula sa dilim. Hindi siya malakas na umiyak. Ang mga batang nakakaranas ng biglang, matinding takot ay madalas na tumatahimik, umurong. Nagungol lamang ang bata ng bahagya, naputol-putol, nakatago ang mukha sa tuhod. Inilabas niya ang isang pares ngang malambot na mitten mula sa ilalim ng kumot. Ang malambot na asul na sinulit ay bahagyang nakadikit sa pisngi ng bata. Inilapit ni Anita ang maito sa muha, sinimangha ang bahagyang amoy. Ang mitten ay may amoy ngang usok ngang kahoy mula sa lumangkalan, inihurnong mansanas, at mga kamay ngang kanyang lola. Ang bahagyang, mahirap na hulihing amoy iyon ang nag-isang manipis na landas na nakonekta sa kanya sa nakaraan. Humingal ang bata, itinago ang mukha sa malambot na balahibo, at nun lamang nahulog siya sa mabigat, worried na pag-antok. Para kay Consuelo de la Cruz, ang oras ay naging isang walang tigil na pahirap. Pinabayaan niya ang pisikal na sakit, kahit ang kanyang ngatuhot, na sugatan sa takbo, ay namaga at masakit sa bawat hakbang. Tuwing umaga, binalot niyang elastikong benda ang paa, nagbalabal ng lumang jacket, at naglakad sa bus stop. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa lungsod. Isang lumang, malamig na bus sa lalawigan, mabintanang nababalot ng hamok, malayo na mga abo-abong taniman. Tinanggap siya nga opisina ngang lungsod ng nga walang pusong pader. Tuwing araw, patuloy na nagpapalibot si Consuelo de la Cruz. Araw-araw, sa mga opisina ng bayan na guardianship, opisina ng taga-usig, at opisina ng kalihim ng hukuman. Isang eksena ang paulit-ulit sa lahat ng dako. Ang maopisyal, na may walang buhay na mamata,
ay hindi tumingin sa kanya kundi sa kabilang dako niya. Binibilis nila ang ngapapel, binabasa ang nga nakalimbak na parirala. Maghintay. Ang iyong kaso ay pinag-aralan, pumarito sa oras ng trabaho. Intindihin mo na. Isa siyang taga-tahanan. Ni isang araw wala siya malayo sa akin. Magkakasakit siya sa kalungkutan ron. Nakatayo si Nena sa harap ngang isa pang mesa, mahigpit na hawak ang likod ng upuan para hindi matumba sa pagod. Ko Stepanova, isang batang inspektora, nakadikit ang mga mata sa screen ng komputer. Ang desisyon ng pagtanggap ay ginawa batay sa ulat ng inspeksyon. Ang iyong tirahan ay nasa emergency na kondisyon. Wala kang opisyal na matatak na kita. Ano ang gagawin mo sa iyong anak? Ang pagdinig ay nakatagda sa Martes. Iyon ang lugar na patutunayan mo ang iyong halaga. Isara ang pintuan mula doon. Sa ika-4 na araw ng mga walang kwentang paggala, lumabas si Consuelo de la Cruz mula sa opisina ng pinunong ng Departamentong Guardianship. Walang laman at malakas ang pasilyo. Ang lumang linoleum na sahig ay umungos sa ilalim ng mabibigat na tsinelas ng ngabihirang panauhin. Tumigil si Nena sa tabi ng malaking bintana. Sa labas, umulan ng basa, nagiging maputik sa ilalim ng ngagulong ng sasakyan. Inilapit ng babay ang no sa malamig na salamin, naramdamang ang kanyang huling lakas ay naubusan na rin. Nahirapan siyang huminga. Mabigat ang dibdib niya, parang isang mabigat na bato ang dumiin doon. Ang palagyang tiktak ng takong ay nagpagalaw sa kanya. Si Margarita ay bumababa sa mahaba-habang pasilyo. Sa harap ng ngabasak na pader ng gusali, mukhang tulad siya ng isang nilalang mula sa ibang planeta. Isang malalim na purple na cashmere coat ang perpektong akma, mahal na leather glove, isang komplikado, malakas na pabango ang lumalakas, agad na nanakaw ng amoy ngalikabok at lumang papel. Determinadong naglakad si Margarita. Tumigil siya 2 hakbang mula kay Consuelo de la Cruz, tinitigan ng may pagamak ang lumang tsinelas, nakikita ang labingang sweater, at hitsurangang payat, maputlang muka nito. Matitigas ka pa rin. Consuelo de la Cruz? Pantay ang boses ni Margarita, walang kahit isang tensyon. Hindi siya nagtanong, nagsasabi siya ng katotohanan. Sinusubaybayan ko ang bawat galaw mo sa loob ng 3 araw. Sinasayang mo ang iyong oras at inaabala ang lahat. Umupo ng tuwid si Nena. Nawala ang pagod, sa halip ay may mataas na konsentrasyon, malinaw na pagiging alerto. Ano ang gusto mo? Nakamit mo na ang iyong layunin. Nasa ampunan ang bata. Ngumiti si Margarita. Dahan-dahang. Binuksan niya ang zipper ng mahal na bag, kinuha ang isang makapal na sobre, puno ng mabigat na puting papel, at inilagay ito sa malawak na kahoy na bintana sa pagitan ng dalawa ng may magaang na tunog. Sa loob nito ay 1,000,000 piso, sabi ni Margarita. Diretso ang tingin sa mga mata ni Nena. Lahat ay cash. Sapat ang halagang ito para makabili ng maayos na apartment sa lungsod, magpagalingam nga suliranin sa kasukasuan, at mabuhay ng payapa sa natitirang maaraw mo, na hindi na nababahala sa gatong o ma-order ng tsinelas. Tinitingnan ni Consuelo de la Cruz ang sobre, pagkatapos ay bumalik sa mukha ng babae. Para sa ano ang pera? Para sa iyong pirma. Bahagya ring inililis ni Margarita ang ulo sa isang tabi. Kusanglop kang susuko sa pag-alaga. Tatanggapin ng hukuman ang iyong pag-abandona bukas, at ililipat ang bata sa aking pag-alaga. At walang kahit anong abala. Isang pinto ang malakas na nagsara sa pasilyo, ngunit hindi gumalaw ang ngababay. Nanatiling tahimik si Consuelo de la Cruz, at naintindihan ni Margarita ang katahimikang ito bilang tanda ng pag-alangan. Maging makatwiran, matanda. Isang tuyo, maingay na tono ang lumason sa tinik ni Margarita. Hinubat niya ang ngagwantes at itinuturo si Nena. Tingnan mo ang sarili mo. Isang pulubi ka. Wala kang lakas na bigyan ang bata ang normal na kinabukasan. Ano ang naghihintay sa kanya kapag kasama ka? Mag-isa siya, manamit sa lumang damit ng iba, bibilangin ang bawat barya sa counter para bumili ng murang tinapay. Ulitin niya ang kapalaran ng iyong walang kwentang anak na babae, ang babaeng hindi man mamatay ng mayos, na tumakas sa gawang sulok ng mundo. At ang aking anak na babae ay makakaroon ng pinakamahusay na edukasyon, magandang doktor, pinakamataas na katayuan. Narinig ni Consuelo de la Cruz ang mga salitang ito, at isang malakas na alon ang sumugod sa loob niya, naramdaman niyang may mainit na bagay na umaapaw. Ang insulto sa alaala ni Ellen ang huling patak ng tubig. Tinitignan niya ang maingat at mapakmalaking mukha ni Margarita at biglang nakita ang isang nakakatakot na kawalan na nakatago sa likod ng maskara. Humakbang si Nenang ang kalahating hakbang pasulong. Tuwid ang likod niya.
Hindi nababago ang kinabukasan ng aking lola sa pamamagitan ng maruming pera. Walang panginginig ang boses ni Nena. Tumatugong ito ng gimay malamigi, hindi maabot na dignidad. Tinitingnan niya ang milyonarya tulad ng pagtingin sa isang hangal at walang pusong insekto. Sa kanyang kaluluwa ay, wala nang anuman kundi kapaitan at pagnanasa ng kapangyarihan. Ikaw ay walang laman, at pati ang milyon-milyon mo ay walang laman. Lunukin mo ito ng buo. Lumiko si Consuelo de la Cruz at lumakat patungo sa hagdan. Pumula ang mukha ni Margarita. Nawasak ang mayos na maskara, nakalantat ang tunay na katangian nito. Magsisisi kayo. Tinawag niya patalikod. Tumatugon ang boses niya sa mataas na kisame. Dudurugin ko kayo sa hukuman. Hindi ka makakakuha ng bata opera. Mabubulok ka sa iyong sirang bahay kubo. Hindi lumingon si Consuelo de la Cruz. Dahan-dahang bumaba siya sa hagdan, hawak ang malamig na kahoy na balustrad. Nang dumating sa unang palapak lamang, sa walang laman na pasilyo malapit sa taguan ng jacket, naramdaman niya ang kanyang huling lakas na umalis sa kanya. Ang adrenaline na nagpapanatili sa kanya sa buong usapan ay bumaba na. Lumuhot ang kanyang ngatuhod. Mabigat siyang sumiksik sa malamig na pinturang pader at dahan-dahang dumaon sa isang matigas na kahoy na upuan. Inilapit niya ang makamay sa mukha. Tama si Margarita tungkol sa isang bagay. Wala si Nenang para, abogado, o koneksyon. Ginagiling siya ngang sistema, hindi nagbibigay ngang kahit isang pakakataon. Hindi niya alam kung paano mailigtas si Anita. Isang pakiramdam ngang kawalan ngang lakas ang dumiin sa kanya. Ang liwanag mula sa bintana ay biglang tinakpan ngang isang anino. Hindi ay tinanghong ni Consuelo de la Cruz ang ulo, nakakalang naklilakpit ang ibang tao. Ngunit hindi umalis ang lalaki. Tahimik siyang umupo sa bangkito sa tabi niya. Consuelo de la Cruz. Napakababangang boses, halos bulong, lalaki, malalim, bahagyang paos. Biglang inalis niya ang makamay mula sa mukha. Isang malalaking lalaki, may 60 taong gulang, ang nakaupo sa tabi niya. Maiting ang maikling gray na buhok, mabigat ang mukha, at ang seryosong tikas ngang isang sundalo na kahit ang maluwag na madilim na jacket ay hindi kayang itago. Diretso ang tingin niya sa walang laman na tagatan ng jacket, hindi man lang lumingon, parang sila ay maestranghero. Sino siya? Tensyonado si Nena, ayon sa instinct umalis mula sa gilid ng upuan. Ako si Grigory Ilyich, mula kay Victor. Ang pagdinig lamang sa pangalang Victor ay nagpahinto ngang pahinga ni Nena. Yumukot siya. Tumahimik, huwag kang gumawang atensyon, utos nga laki, diretso ang tingin. Wala tayong maraming oras. Ang nataw niya ay maring malapit na. Saan siya? Ano ang nangyari sa kanya? Ang babaeng iyon, sinabi niya na dukutin si Anita. Pakinggang mabuti. Consuelo de la Cruz. Mabilis at maingat na nagsalita, si Grigory Ilyich, buhay si Victor. Nakakadetayin sa kanya sa ilalim ng basement ng isang bahay sa bukit 20 kilometro mula rito. Gusto nilang pahirapan siya, pilitin siyang pumirmang dokumento na susuko sa karapatang makmana. Nilunok ni Nena ang lawe ng hirap. Kailangan mong makipag-ugnayan sa pulis. Ang lokal na pulis ay nabili na niya. Hindi natin maaring ipagsapalaran ang buhay ni Victor, pinutol siya ni Grigory. Mayroon akong nga tapat, mga taong naglingkod kasama ko. Alam namin ang layout ng bahay. Kailangan ko ang eksakto 3 araw para ihanda ang operasyon. Ilalabas natin si Victor at kukuha ang nga orihinal na dokumento ang black book mula sa pwesto sa kanyang bahay. Sapat ang ebidensya ron para may kulong si Margarita magpakailanman. Sa wakas ay lumingon ang lalaki sa kanya. Puno ngang bakal na determinasyon ang tingin niya. Bukas ay mayroon kang pagdinig sa hukuman para sa custody. Hindi mo maaring hayaang makapagbigay sila ng panghuling desisyon. Paano ito mapipigilan? Tumingin si Nena sa kanyang nawalang laman na kamay ng may kalituhan. Wala akong anuman. Hindi man nila ako pinakinggan. Wala akong abogado. Tinitingnan ako ng hukom na parang hindi ako umabot. Antalahin ang pagdinig sa lahat ng paraan, mahigpit na sinabi ni Grigory Ilyich. Magsumite ng petisyon, humingi ng karagdagang pagsubok sa kalusugan. Humiling ang kapitbahay na magsaksi. Humiling ng rekomendasyon mula sa dating employer. Kahit nahina siya. Gawin ang lahat ng kinakailangan, ngunit ang pagdinig ay dapat na muling ischedule. Ilang araw lang ang kailangan mong tibayan. Lalabas si Victor, at ibibigay natin sa kanya ang naghihintay. Tumayo si Grigory Ilyich mula sa bangkito. Mabilis niyang tinitigan ang buong walang laman na lobby. Sulong. Consuelo de la Cruz, para kay Anita, para kay Victor, huwag sumuko.
Mahigpit niyang pinanatili ang jacket sa paligid niya at mabilis at mabigat na lumakat patungo sa labasan, nalusaw sa manipis na karamihan sa daan. Nanatiling nakaupo si Consuelo de la Cruz sa bangkito. Tahimik pa rin ang pasilyo. Mabahong lumang kahoy. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang bigat na pag-aalala na dumiin sa kanya sa nakalipas na ilang araw ay nawala, hindi na siya nag-isa. Mayroon silang pagkakataon. Isang maliit, mapanganib, ngunit tunay na pagkakataon para mailagtas ang kanilang pamilya. Dahan-dahang tumayo si Consuelo de la Cruz, tuwid ang balikat. Ang sakit sa namukto niyang tuhod ay hindi naging mas magaan. Ngunit ang tingin niya ay puno pa rin ng katatagan na nagpatiis sa kanya sa mga pinakamasamang taon. Mahigpit niyang hinikpitan ang lumang balabal sa paligid niya, itinulak ang mabigat na pintuan at lumabas sa basa-basa, malamig na lungsot, alam na bukas. Sa hukuman, lalaban siya hanggang sa huling hininga. Ang silit ng hukuman ng bayan ay puno ng lumang papel, lumang kahoy, at isang matapang, nakakainis na pabango. Ang matamis, mahal na amoy na ito ay nakmumula sa unang hilera ng upuan, kung saan nakaupo si Margarita. Ginawa niya ang saradong pagdinig upang matukoy ang pansamantalang pag-alaga bilang isang palabas para sa kanyang sariling interes. Suot niya ang isang perpektong madilim na suet. Isang malaking kwintas neng perlas ang bahagyang kumikislap sa lik niya. Tatlong abogado ang nakaupo sa tabi niya, nakasuot ng may order na jacket. Sila ay mga maayos, kumpiyansang lalaki, nagtatawanan ng bahagya sa isa't isa. Ang ngiti na may pagamak ay hindi nagtatago. Kaunting hakbang sa likod nila, sa hilerang nga bisita, ay ang nga panauhin ni Margarita, ilang katrabaho sa negosyo at mga inupahang mamamahayak na may mga kamera. Gusto niya ang isang pampublikong tagumpay. Mahalaga sa kanya na ipakita sa lahat ng nagdududa sa kanyang kapangyarihan kung paano niya madaling at ganap na legal na palaypusin ang kahit sino sa kanyang landas. Nakaupo ng harapan, sa isang matigas na kahoy na bangkito, si Consuelo de la Cruz. Ganap siyang nag-iisa. Suot pa rin niya ang jacket na suot niya nang tumakbo siya kasunod ng sasakyan ng gobyerno. Ang tuyong. Mahigpit na makasamang magadaliri niya ay humahawak sa tali niyang lumang kunstuang bag. Nanginginig siya dahil sa pagod at takot para kay Anita, ngunit ang likod niya ay kakaibang tuwid pa rin. Ang hukom na si Savliev, isang mataba na lalaki na may namumukto na mukha at aburido na ekspresyon, ay ginagalaw ang mga kaso. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang malaking relo sa pulso, ang bawat kilos niya ay nagpapakita na ang resultang pagdinig na ito ay natukoy na mula pa sa simula, at ang pamamaraan ay isang nakakainis na proseso lamang. Karangalang hukom, tumayo ang pangunahing abogado ni Margarita. Malambot ang boses niya, tulad ng mahusay na nakalubriket na makina. Ang maahensya ng guardianship ay nagpakita ng sapat na ebidensya. Ang kondisyon ng pamumuhay ni Stepanova ay hindi lamang mas mababa sa pamantayan kundi nagbabanta rin sa buhay ng isang menor de edad. Ang bahay ay sira-sira. Ang sistema ng pag-init ay gumagamit lamang ng kalan, at wala siyang matatak na kita. Bukod pa rito, ang pahayag ng kapitbahay ay nagpapatunay na nagpapatakbo si Stepanova ng isang masamang lugar sa kanyang bahay, pinapayagan ang isang lalaki ng walang trabaho o opisyal na pagkakakilanlan na manirahan. Ang lalaking ito ay umakit ng mga kriminalisadong elemento na nagresulta sa armadong pag-atake sa kanyang bahay. Nagpausa ang abogado ng may dramatikong bisa, pagkatapos ay lumingon sa mamamahayag. Ang pag-iwan ng bata sa ganitong kapaligiran ay isang krimen. Ang aking kliyente ay may sapat na mga mapakukunan upang matiyak ang kaligtasan ng batang babae, ang pinakamahusay na medikal na pag-alaga, at isang disente na edukasyon. Hinihingi namin sa hukuman na agad na ibigay ang custody ang bata. Tumango si Hukom Savliev, ginagalaw ang stack ang papel ng pasulong paatras. Naalala ni Consuelo de la Cruz ang mga salita ni Grigory Ilyich, abangan ang tamang oras. Sinubukan niyang tumayo. Isang mahinang sakit sa tuhod, ngunit nakakapit siya sa gilid ng rehas. Karangalang hukom, sinubukan ni Nena na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hinihingi ko sa hukuman na isama ang nga testimonya tungkol sa aking pagkatao sa rekord ng kaso. Nagtrabaho ako sa paralan na iyon ng 40 taon. Kilala ako ang buong bayan. Hinihingi ko ang pagtatawag ng mga saksi, mga dating kasamahan ko. Mayroon akong lahat ng kinakailangang papel. Walang makitang dahilan ang hukuman para ipagpaliban ang pagdinig. Ang Savliev ay malamig at biglang putulin siya, kahit hindi man lang nagangat ang ulo. Ang marekomendasyon mula sa nakaraang trabaho mo ay walang kaugnayan sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi o sa presensya ng makriminal sa iyong bahay. Ang iyong kahilingan ay tinanggihan.
Bahagyang ngumiti si Margarita, inayos ang mangas ng kanyang damit. Naramdaman ni Consuelo de la Cruz ang isang tuyo at namamangkot na tiklopin sa lalamunan, naubos na ang oras. Nakatingin siya sa mabibigat na pintuan ng silid ng hukuman, nagsasamba sana na mabuksan ang maito, ngunit ang katahimikan ang pumuno sa likod. Hindi dumating si Grigory Ilyich. Hindi darating si Victor. Kung walang ibang makabuluhang kontribisyon ang mga partido, hindi ang hukom Savliev na inayos ang damit, itinulak ang makapal na talaan sa gilid ng mesa. Magpapatuloy ang hukuman sa oral na bahagi. Stepanova, mayroon kang huling pahayag. Mangyaring maging maiksi. Mayroon kaming medyo mahigpit na schedule. Nakatayo si Consuelo de la Cruz, tumingin sa lalaki na walang malasakit sa itim na damit. Pagkatapos ay lumingon ang tingin niya kay Margarita, sam nga abogadong ngumingiti ng maluwag, sam nga kamera na hawak ng ngatamat na mamahayag na nakatutok sa kanya, nahihintay ang pakabigo o pag-ambon ng isang matandang nabigong babay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang bag. Hindi nahanap si Nenang anuman. Alam niya ng eksakto kung ano ang nasa loob. Kinuhang kanyang kamay ang isang pares ng maliliit, malambot na mitten na gawa sa asul na sinulit. Bahagya ang gusot ng mitten dahil hindi na ito inalis ni Anita sa buong taglamig. Nakpalitan ng tingin ang namamahayag sa hulihang hilera. Nakukunot ang nongang abogado ni Margarita nang hindi naiintindihan. Inilagay ni Consuelo de la Cruz ang mitten sa kahoy na railing sa harap niya. Tumingin siya sa buong silid ng mabigat at mapag-isipang tingin. Nawala ang takot. Sa halip ay may purong kalinawan, mahirap na makamit. Wala akong milyon-milyon tulad mo, nagsimula siya. Mababa ang boses niya, ngunit malalim at malakas hanggang sa ang tunok ay kumalakas sa buong hukuman, bawat salita niya ay umabot sa bawat sulok. Wala akong mahal na abogado, malaking apartment, o makoneksyon. Tama ka. Nakatira ako sa lumang bahay. Tinusok ng karayom ang aking magkamay, at ang aking pensyon ay ginagamit para sa gamot. Diretso ang tingin niya sa mga mata ni Margarita. Ang milyonarya ang unang lumayo, hindi makati sa tahimik ngunit malinaw na presyon. Ngunit ang aking tahanan ay mabahong mainit na tinapay at pak-ibig, hindi takot at paktataksil, nakpatuloy si Consuelo de la Cruz. At bawat salita niya ay lumubog sa mabigat na katahimikan ang silit tulad ang isang bato sa ilalim ng ilog. Marahil na gabi akong hindi natulog habang nakikinig sa pahinga niya nang siya ay may sakit. Alam ko ang bawat ngiti, bawat takot niya. Tinahi ko ang bawat tahi ng miteng ito gamit ang luha, para ang maliliit niyang kamay ay hindi malamigan. Karangalang hukom, ang pagiging ina ay hindi isang bang-akon. Hindi ito ang kakayahang kumuhang nani. Ito ang pagpapababa ng iyong sariling buhay, dahan-dahan, para makahinga ang iyong anak. Ang isa sa macam raman sa likod na hilera ay dahan-dahang ibinaba ang mabigat na kamera sa tuhod niya. Ang mamamahayag na nakaupo sa tabi nito ay lumunok ng hirap at tumingin sa labas ng bintana. Isang mabigat at hindi komportableng katahimikan ang bumaba sa silid ng hukuman, nagpabahala rin sa paglilitis. Tuwid ang katawan ni Consuelo de la Cruz, maliit ang katawan niya. Sa sandaling iyon, tila mas malaki at makapangyarihan siya kaysa sa lahat sa silid. Maari ninyong kunin ang aking bahay. Maari ninyong kunin ang aking buhay. Pinindot niya ang nga daliri sa kahoy na gilid niyang rehas, puti ang balat niya. Ngunit hindi kayo kailanman, naririnig ninyo, hindi kayo kailanman, maaring manakaw ngang puso ngang batang ito mula sa akin. Tumahimik siya, namahak si Savliev, malinaw na nalilito. Nabayaran siya ng maayos, ngunit ang pagiging berdugo sa harap ng pres pagkatapos ng ganitong mga salita ay nagdadala sa kanya ng kakulangan. Namahak siya, hinawakan ang martilyo, naghahanda ng mabilis na basahin ang nakahandang hatol at tumakbo sa silid na deliberasyon. Narinig ng hukuman ang pahayag ng mga partido, mabilis na nagsimula ang hukom. Sa sandaling iyon, ang mabigat na uwak na pintuan ng silid ng hukuman ay nabuksan ng malakas. Ang tunog ng saksagan ng malalaking tablang sa pader ay parang baril. Lahat ng nasa silid ay agad na lumingon sa pintuan. Lumingon si Margarita, at ang kanyang muka ay agad na pumutla, naging abo-abo tulad ng papel. Nakatayo si Victor sa pintuan, humihingal. Suot niya ang isang formal na madilim na suit na may order, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi maayos. Isang bagong, malalim na hiwa sa pisngi niya. Punit ang ibabang labi. Ang tingin niya ay lumilipat sa buong silid ng matalas tulad ng isang barko na pumutol ngang yelong taglamig. Nagbibigay siya ang napakalakas at nagpapahiyaw na lakas na ang dalawang guardia sa pintuan ay ayon sa instinct na lumayo. Sa likod niya, tulad ng isang granito na pader, nakatayo si Grigory Ilyich.
Ang mukha ang matandang opisyal, ang seguridad ay may bahit ang pawis. Hindi nakakandado ang jacket, ngunit ang mata niya ay nagliwanag ang tagumpay ng isang laban na nanalo. Ang pag-atake sa basement sa bukit ay may malaking halaga, ngunit tagumpay sila. Isang kaguluhan ang sumabog sa hukuman. Ang mamamahayag, naramdaman ang pagkagambala, ay agad na itinangon ang kanilang mga kamera. Nagliwanag ang silit ng nasunod-sunod na flash ng light. Bumaba si Victor sa daanan. Mabagal siya. Ngunit ang tunog ng kanyang hakbang ay nagpalabas ng may tensyon na katahimikan. Ang maabogado ni Margarita ay umatras, nagbibigay daan sa kanya. Nakatayo ng lito si Sabliev. Nagtatas ng martilyo. Hindi makapagsalita. Lumakat si Victor patungo sa mesang hukom. Isang makapal at mabigat na balot na papel ang mahigpit na hawak sa kanyang kanang kamay. Inihagis niya ito at malakas itong bumaksak sa kinintab na kahoy na sahig sa harap ngulat na Saveyev. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpagulat kay Margarita. Hinihingi ko na agad wakasan ang palabas na ito. Malalim, malakas, at ganap na kalmado ang boses ni Victor. At inihaharap ko ang ebidensya sa hukuman para sa agarang kriminal na prosekusyon. Itinaboy niya ang dalawang kamao sa mesa nga hukom, yumukot pasulong. Ang talaan na ito ay naglalaman ng orihinal ng Black Book, nakuha mula sa pwesto sa bahay ng babaeng inaangkin na aking tagapag-alaga. Hindi man lamang siya lumingon kay Margarita. Sa lupa rinayang. Nalagdang. Pagami NG pinuno NG kanyang seguridad tungkol sa pagmamanok NG pagkidnap sa akin. Ilegal na pagtatago sa akin sa basement ng kanyang bahay sa bukit, at paggamit ng karahasan para sa pilitang pirmahan ako para suportahan ang pamana. Isang hindi kapanipaniwalang ingay ang sumabog sa silit ng hukuman. Ang mamamahayag ay nagsisigawan, puno ngang flash. Ang abogado ni Margarita ay nagsimulang mabilis na kolektahin ang papel, sinisikap na lumayo sa kanilang kliyente ng hanggat maari. Tinitingnan ni Sabliev ang talaan tulad ng isa itong naaktibong bomba, at lumulon ng lawe. Pagkatapos, ang boses ni Victor ay tumaas sa gitna ng ingay, nagbabalik ng katahimikan sa lahat. Ang dokumentong ito ay kinabibilangan ng isang kagyat na paunang ulat mula sa isang sertipikadong genetic laboratory. Ang ulat ay ginawa batay sa mga biological na halimbawa na aking isinimite ilang araw bago ako makidnap. Ang posibilidad na ako ang tunay na ama ang dinukot na babay ay 99%. Kasama sa ulat ang isang opisyal na petisyon na humihingi ng forensik na pagsusuri at pagkilala sa aking pagiging ama. Ang batang babay ay ang aking anak, at walang karapatang kunin siya mula sa aming pamilya. Lumabas ang lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis sa pintuan ng hukuman. Si Grigory Ilyich, nakatayo sa pasukan, ay bahagyang tumango sa isang opisyal, itinuturo si Margarita. Mabilis na nagpapadiyak ang mapulis sa daanan. Lumapit sila sa unang hilarangang upuan. Tumayo si Margarita. Nagulo ang kanyang perpektong buhok. Nawasak ang malamig. Kalkulasyon na maskarang reyna, nakalantat ang matinding pakabago, tulad ng isang maylap na hayop. Lumingon siya sa makatrabaho sa negosyo na nakaupo sa hulihang hilara. Ngunit ang mataong ng tudyo sa kanya ng kape at tinalakay ang mga susunod na deal isang oras lamang ang nakakaraan ay lumingon, iniwasan ang tingin at nagmamadaling umalis sa silid para maiwasang mahulaan kasama ng babaeng inaresto. Ang pulis ay maikling basahin ang utos. Hinawakan ang braso ni Margarita at mahigpit na hinawakan ang makamay niya sa likod. Malakas na narinig ang paklik ng maposas. Ang tunog na iyon ay mas malakas kaysa sa lahat ng boses sa silid. Nawala ang komposyor ni Margarita. Deformed ang mukha niya, nakukupas-kupas ng pangit. Sinubukan niyang makawala, ngunit mahigpit na hinawakan siya ng pulis. Lumingon siya kay Victor. Ang mata niya ay nag-alap ng pinakamataas na malakas na pagkagalit ng isang taong nawala ang lahat sa isang segundo. Sino ang iyong pinagtataksilan? Sumigaw siya. Tumatagos ang boses niya hanggang sa tagiliran, nananaig sa lahat ng tiktak ng kamera. Nagpupumigla siya sa hawak ng gwardiya, sabay-sabay na nagiyak at naglalaway. Para kanino sinesira mo ang lahat ng mayroon ka? Para kanino winasak mo ang isang buong imperyo? Para sa pulbing ito? Dahan-dahang lumingon si Victor upang harapin siya. Yumukot ang mga mamahayag, itinataas ang mga mikropono para marinig ang bawat salita. Tinitignan ni Victor ang babay na nagagalit. Sa kanyang tingin ay walang masamang hangarin o galit, tanging malamig, walang hangganan na paghamak lamang. Para sa isang taong may kaluluwa, tahimik niyang sinabi, ang mga salita ay malinaw na naitala sa bawat recorder sa silid. Ikaw naman ay isang pulubi sa buong buhay mo. Wala kang mayroon kundi pera.
Lumingon siya mula sa kanya na parang hindi siya kailanman umiral. Hinila ang pulis si Margarita na nagtatawag na paalis. Malakas na naksara ang pinto sa likod niya, naputol ang boses niya mula sa silid magpakailanman. Mabigat na huminga si Victor. Bumaba ang balikat niya. Mula sa isang malakas at nakakatakot na lalaki na natalo ang kaway, naging isang karaniwang, pagod na lalaki siya sa isang iglap. Lumapit siya sa bangkitong kinatatayuan ni Consuelo de la Cruz. Umiyak siya. Ang luha ay tahimik na umagos sa mukha, bumabagsak sa lumang jacket niya. Hindi siya makapagsalita ang anuman, tinitignan lamang siya ng tuloy-tuloy, mahigpit na hawak ang malambot na mitten, hindi nagsalita si Victor. Sa harap ng nagulat na mamahayag, nalitong hukom, at matandang guardia, lumuhod siya sa maruming, may markang sahig ng silit ng hukuman. Hinawakan niya ang mga kamay ni Consuelo de la Cruz na makapal dahil sa panahon at trabaho gamit ang kanyang malalaki na pugto na gapalat. Inilapat niya ang mukha sa ito, maingat, parang sila ang pinakamahalagang bagay. Nakaalala na ako, inay. Nanginginig ang kanyang boses, nawala ang dating tigas. Nakabalik na ako. Yumukot si Consuelo de la Cruz, inilapat ang sa buhok ng lalaki. Ang katahimikan ay muli na namang bumaba sa silid, ngunit ngayon ay walang takot o banta. Iyon ay katahimikan ngang ganap at mahirap na kamtagumpayan. Ang malakas na pagkatok ng martilyo ngang hukom ang nagwakas sa matagal at masakit na kasong ito. Ang katarungan, na halos hindi na pinaniwalaan ni Consuelo de la Cruz sa napakalaking araw na iyon, ay bumagsak sa makriminal ng may lahat ng hindi matitinak na lakas ng batas. Ang pagdinig ay mabagal. Ang maabogado ni Margarita ay nagsikap na makahanap ng mabutas at kumapit sa maalituntuning ng pamamaraan, ngunit hindi nila mapabulaanan ang orihinal na Black Book at ang pahayag ng pinuno ng seguridad. Nakatanggap si Margarita ang mahabang hatol. Sa arong hatol, wala siyang perlas o eleganteng suit. Ang perpektong tiyak na buhok ng salon ay nawala, pinalitan ng kupas at patak. Nakatayo siya sa kulungan ngang salamin sa silid nga hukuman, mahigpit na hawak ang nga baras gamit ang mahahabang, binalatan na hinalagang nga daliri, at nakatitik sa sahig. Ang lahat ng dating kapangyarihan niya, itinayo sa pamamagitan ng pangingikil at paghihirap ng iba, ay naging uso. Ang kwarto bago ang paglilitis ay mabilis na nagalis ng yabang sa kanyang mukha, naiwan lamang ang malalim na mga kulubot at nakakatakot na takot ng katandaan sa likod ng mga baras. Para kay Victor, ang mabuang kasunod ng pagdinig ay panahon ng muling pagtatayo ng nawasak. Isang opisyal na forensik na pagsusuri ang nagpatunay sa kanya bilang amangang bata. Hindi malilimutan ni Consuelo de la Cruz ang araw na dumating siya na may birth certificate, kung saan opisyal na nakasulat ang kanyang apelido katabi ngang apelido ni Anita. Matagal niyang tiningnan ang makapal na papel, pagkatapos ay maingat na sinuksok ito sa loob ng bulsa ngang jacket. Hawak ni Victor ang lehitimong pamana niya. Kasama si Gregory Illich, sistematiko nilang nilinis ang mga tao ni Margarita mula sa korporasyon, ibinalik ang katatagan sa negosyo. Ngunit ang pinakamahalaga para sa kanya ay hindi ang mga account book o pag-ari. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang pamilya, ay ganap ng ligtas, hindi na maabot ng sinuman. Lumipas ang isang taon. Muli na naming humagupit ang mga bagyo ang Disyembre sa lungsod at mga lugar sa paligid, nagtatambal ang niebe sa makalsada. Para sa ilan, ang taon ay naging panahon ng pagpapagaling, para sa iba, panahon ng malupit ngunit nararapat na paghihiganti. Ang epektong bumerang, na madalas na binabanggit, ay gumanap ng perpekto. Ang kapitbahay na si Zenaida, na minsan ay sinira ang buhay ni Consuelo de la Cruz sa pamamagitan ngang inggit at masamang nga paratang, ay nagbayad ngang malaki para sa bawat luha na nahulog niya. Noong taglagas ng taon na iyon, ang kanyang asawa, ganap na nawalan ng pagkatao dahil sa alak, ay nakatulok na may nagliliyap na sigarilyo. Agad na sumunog. Ang lumang kahoy na bahay ay nakliyap tulad ng posporo. Sinubukan ni Zenaida na lumabas sa kalsada ng may suot na kamison lamang, hinahatak ang mga anak. Ngunit hindi niya nasafe ang kanyang mga ari-arian. Sinunog ngapoy ang lahat. Ngayon, matanda at madungis, nakakompres si Zenaida kasama ang mga anak sa isang maliit na nupahan na silid sa labas ng lungsod. Wala nang bakas nga mapakmayabang na leopardong tela at maliwanag na makeup. Pinilit ng buhay siyang tanggapin ang trabaho bilang cashier sa isang lokal na chain supermarket. 12 oras ang kanyang shift. Ang maliwanag, walang buhay na liwanag ng fluorescent na ilaw ay nagpapasakit ng kanyang mga mata. Sumasakit ang kanyang likod sa patuloy na tensyon. At sa gabi, gayon ang sakit ng mga paa niya, na hindi niya matanggal ang murang sapatos sa trabaho.
Mekanikal na nag-scan si Zenaida nga ma-item, tinatanggap ang mamahirap na customer at walang tigil na sigaw ngang batang mayabang na sales manager. Partikular na maraming tao ang supermarket sa parada bago ang Pasko. Nagtatambal ang gmatsart. Makapal ang hangin ng maboses. Nakmamadaling nag-scan si Zenaida. Bahagya ang panginginig ng kamay sa pagod. Kailangan mo bang ang bag? Paos na tanong niya, automatiko, hindi itinangon ang ulo sa mga mamimili katabi. Oh, pakibigyan mo ako ng laki. Ang boses na iyon ay may kakaibang tunog, malalim at marangal, na matagal nang hindi narinig ni Zenaida sa maingay na tindahang ito. Ayon sa instinct ay itinangon niya ang ulo at natigilan. Ang madaliring mahigpit na humahawak sa kahon ng sokolate ay bumitiw. Ang kahon ay bumaksak sa conveyor belt ng may malalim na tunog. Isang pamilya ang nakatayo sa harap ng counter. Mataas at maringal na lalaki, nakasuot ng klasikong mahal na jacket. Hawak niya ang isang maliit na batang babay sa braso, nakangiti sa magandang pampalamig na damit pambata at puting malambot na sombrero. Inilibot ng bata ang mangga braso sa lig niya, at nagtatawag, itinuturo ang mangga palamuti sa kisame. Isang babay ang nakatayo malapit. Lumunok si Zenaida ng hirap, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Iyon si Consuelo de la Cruz. Ngunit wala ng bakas ng pagod, marukhang matanda na minsan ay nagustuhang tuksuhin ni Zenaida. Suot ni Nena ang isang mainit at eleganteng malalim na asul na cashmere coat. Isang mahal na kumakalat na shawl ang malumanay na nakalagay sa balikat niya. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos, ngunit ang pinakanagpapahanga kay Zenaida ay ang muhang kapitbahay. Nawala ang mga malalim na linyang kalungkutan. Nagniningning ang mata ni Nena ng matahimik, matalino, at panlup na kapayapaan ng isang taong tiwala sa hinaharap. Nakilala rin siya ni Consuelo de la Cruz. Ayon sa instinct ay umaruko ang balikat ni Zenaida. Inabangan niya ang pagpapahiya. Inabangan niya na ang bagong mayamang babaeng ito, na manalo sa lottery, ay malakas na banggitin ang mga paratang, insulto, at pagtatangka na ipadala ang bata sa ampunan. Nagsisikap si Zenaida, naghahanda para sa isang bugbugan sa harap ng lahat. Zenaida Petrovna. Nanghimlay ka ba diyan? Mataas? Hindi kasiyasiyang boses ngang manager ang lumabas mula sa likod niya. Isang batang lalaki na nakasuot ng branded vest ang lumapit sa kantar, may hindi nasisiyahang ekspresyon na tumingin sa pilang naghihintay. Bakit huminto ang belt? Nagbibilang na naman ng uwak. Ibabawas ko sa sweldo mo bawat minutong hindi ka gumagawa. Kulang ka na sa cash sa counter mo mula pa ngayong umaga. Nakukunot ang nuni Zenaida. Pumula ang mukha niya sa kahihiyan. Nakmadaling sinagot ang ma-item sa belt, ngunit hindi sumunod ang kamay niya. Patuloy na nag-beep ang scanner. Hindi nabubuksan ang pakete. Nagsimulang bumulas ang luha sa kahihiyan at kawalan niyang pag-asa sa mga mata niya. Gusto na niyang mawala sa counter mismo. Tahimik na pinanoring lahat ito ni Consuelo de la Cruz. Walang masamang hangarin sa kanyang tingin. Hindi niya nakita sa harap niya ang masamang alibangbang mula sa nakaraan, simpleng isang babaeng nawawala, nasira, nadurong ngang sariling galit at kapalaran. Malumanay na binuksan ni Nena ang pitaka, kinuha ang isang malaking papel na pra. Ang kabuuan ay malaki kaysa sa pagbili nila. Inilagay niya ang pra sa metal na plato na may barya. Sinisikap ni Zenaida na itago ang mabasa na mata, inunat ang kamay para kunin ang sukli. Ang kamay niya ay nangingini, nakpatak ng barya sa counter. Malumanay na inilagay ni Consuelo de la Cruz ang nanginginig niyang kamay sa kanyang may guwanteng palat. Ang kilos ay pumipigil sa kanya, ngunit hindi malupit. Babayaran ang kakulangan, Zenaida. Pantay at mababa ang sinabi ni Nena, sapat lang para marinig ng cashier. Walang sukli. Itinangon ni Zenaida ang ulo. Ang luha ay umagos sa payat na pisngi, binubura ang natitirang maskara. Tinitignan niya si Nena na parang nahihintay, ngang isang panlilinlang. Bumili ngang ilang regalo sa Pasko para sa iyong maanak. Nahirapan sila, sinabi pa ni Consuelo de la Cruz nang may kalmado, kahit papaano ay puno habag. Kinuha ni Victor ang bag ng pagbili. Nagsalita si Anita kay Zenaida gamit ang kanyang malambot na mitan. Ang buong pamilya ay dahan-dahang umalis sa supermarket, iniwan ang cashier sa counter. Ang simpleng ngunit dakilang kilos na ito ay higit pang sumira kay Zenaida kaysa sa kahit anong sumpa o paghatol. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang pinakamababang antas ng manakaraang kilos niya. Lahat ng inggit, lahat ng put ay nawala ng harapin ang habag ng babay na sinikap niyang sirain. Tinabunan ng babay ang mukha at tahimik na umiyak sa lugar ng trabaho, humuhugas ng nga ostya ngang nakalason na nakaraan sa pamamagitan ng luha. Isang makapangyarihang taglamig na eksena ang lumabas sa labas ng malaking bintana na may salamin mula sahig hanggang kisamang bahay sa kanayunan.
Ang malalaking niebe ay dahan-dahang at maringal na bumabagsak sa ilalim ng liwanag ng kalye, tinatakpan ang loop na bakuran ng isang puting, malambot na kumot. Sumasigaw ang hangin sa isang lugar sa tuktok ng puno, ngunit walang tunok na pumasok sa malalim na bintanangang salamin. Isang ganap na kapayapaan ang bumaba sa malawak na sala. Amoy ng gadahon ng pino mula sa dekorasyon na Christmas tree, mandarina, at mahinang aroma ng ninihalang mansanas. Ang makapal na oak na kahoy ay masayang naglalagitik sa malaking bato na kalan. Ang maliwanag na orange na liwanag na apoy ay malumanay na nakliwanag sa pader. Pinapatingkad ang makalikot ng makalibro sa dilim. Tuwid ang pagupo ni Victor sa malambot na puting alpombra, nakakapit sa paangin sopa. Suot niya ang isang simpleng sweater. Hawak niya ang isang malaking aklat na may maliwanag na larawang pahina. Umupo si Anita sa tabi niya, nagpuspos sa kanya. Mahigpit niya itong niyayakap gamit ang isang kamay, ang pisngi ay nakakapit sa kanyang balikat ng may tiwala. Katabi ngang bata, sa malambot na alpombra, ay ang lumang tinapay na manok. Maingat na hinuhugasan at ang tainga ay matibay na tinahi. Maingat na nakikinig ang bata sa kwento, paminsan-minsang tinitingnan ang malarawan. Ang malalaking itim na mataing bata ay hindi na nagpapakita ng takot at pagkabalisa na madalas na makita ni Nena noong nakaraang taglamig. Ngayon ay ang tingin ng isang batang tiyak na alam na siya ay minamahal at hindi kailanman pababayaan. At napagtanto ang dambuhalang dragon na ang kanyang apoy ay walang lakas laban sa isang tunay na mabuting puso. Mababa at mapahayag ang pagbabasa ni Victor, binabago ang bawat pahina. Sa mas malayo, sa malalim na rocking chair, nakaupo si Consuelo de la Cruz. Dahan-dahan at mabagal na nag-indayok ang upuan. Isang coil nga malambot na asul na sinulit ang nakalagay sa kanyang hita. Gumagalaw ang makarayom ng maayos sa kamay niya, gumagawa ng magaan na tiktak na tunog. Nagtatahi siya ng bagong pares ng mitten. Ngayon, ang pananahi ay hindi na isang usapin ng pag-iral. Hindi na siya kailangang umupo sa ilalim ng mabagal na liwanag sa gabi para kumita. Nananahi siya ng simple lamang, dahil sa kaluluwa, dahil mahal niya ang pakiramdam ng kalambot ng sinulit, dahil gusto niyang ihiwalay ang sariling payapang kasiyahan sa bawat tahi. Itinangon ni Consuelo de la Cruz ang ulo mula sa kanyang gawa. Lumingon siya kay Victor, na inayos ang kumot sa paligid ng paang anak niya. Lumingon siya kay Anita, ngumingiti ng masaya sa biro ng kanyang ama. Isang mainit at komportableng pakiramdam ang kumalat sa dibdib ni Nena. Ang mahirap na paglalakbay na nagsimula sa isang malamig na gabing Disyembre sa lumang, baluktot na kubo ay sa wakas ay natapos na. Tiniis nila ang takot, pagtataksil, ang malamig na kawalang malasakit ng sistema. Ngunit hindi sila sumuko. Pinanatili nila ang pinakamahahalagang bagay para sa isa't isa. Ibinaba ni Consuelo de la Cruz ang karayom. Sumandal siya sa likod ng upuan, nakikinig sa kumakalampak na apoy sa kalan at sa malalim na boses ni Victor. Ang muhang matandang baba ay nagliwanag ng ngiting ang kasiyahan at kapayapaan. Nanaylo ang kabutsihan. Ipinakita ang kwento natin ang isang walang hanggang katotohanan. Ang tunay na habag, isang dalisay na kaluluwa, at walang hanggang pagmamahal ngang ina ay maaring malakpasan ang lahat ng hadlang, kahit ang makapinakamahirap pa. Ang pera o katayuan ay hindi maabot ang isang tao kung ang isang puso na tunay na nagmamahal ay patuloy na tumitibok sa loob nila.